Hindi rin pinansin ni Jordan si Diana na nag-utos ng malaking paggalang at may mataas na otoridad sa mga Camden. Wala siya doon para sa Camdens kundi para kay Loki. Nasaan si Loki? Tanong ni Jordan kay Drew. Si Drew lang ang Camden na handang kausapin ni Jordan ng maayos. Agad namang sumagot si Drew, nasa loob si Loki kasama si Hailey. Humakbang si Sylvie at sinabing, Jordan, huwag mong sisihin si Hailey sa hindi paglabas para tanggapin ka. Masyado siyang matagal na nakaluhod kahapon at tumagal ng ilang oras ng emergency rescue sa ospital bago siya ma-resuscitate. Medyo bumuti na ang kalagayan niya at hindi pa siya makalakad. Alam ni Jordan na marupok ang katawan ni Hailey, kaya normal lang sa kanya ang mapagod pagkatapos ng 2 oras na pagluhod. Gayunpaman, hindi naniniwala si Jordan na tumagal ng ilang oras ng emergency rescue para mailigtas siya. Sa nakalipas na 3 taon, si Jordan ang palaging nag-aalaga kay Hailey, at napaka-metikuloso niya na mas alam niya kaysa sa sinuman kung ano ang kalusugan ni Hailey. Pumasok si Jordan nang walang sinabi pa. Pagpasok pa lang niya sa pamilyar na bahay, nakita ni Jordan si Hailey na nakaupo sa hapagkainan at kalong-kalong si Loki. Nagkaroon na ng masaganang pagkalat ng mga pinggan sa hapagkainan na hindi pa nagagawa sa nakalipas na 3 taon. Nang makitang nakabenda na talaga ang paa ni Loki, dali-daling naglakad si Jordan na nadurog ang puso. Pagkarating pa lang ni Jordan kay Loki, nakita niya ang sugat sa binti ni Hailey. Maiksing palda ang suot ni Hailey. Noong una ay binalak niyang magsuot ng mahabang pantalon para itago ang sugat, ngunit pinayuhan siya ni Rachel na huwag iyon. Kung pagtakpan niya ito, hindi niya makukuha ang simpatya ni Jordan. Gayunpaman, hindi nakiramay si Jordan kay Hailey matapos makita ang kanyang sugat. Well, dahil hindi niya pinag-isipan ang nararamdaman niya nang mag-check-in siya sa isang hotel kasama si Tyler noong mga oras na iyon. Jordan, nandito ka. Mahinang sabi ni Hailey, kasing putla ng sapin ang labi. Gayunpaman, siya ay talagang napakarilad. Hindi siya pinansin ni Jordan nang hindi nagpapakita ng anumang pag-aalala o nagtatanong tungkol sa kanyang kalagayan. Pasimple niyang inabot ang kamay niya para buhatin si Loki. Nang makita si Jordan, si Loki, na matagal nang excited, ay lumundag sa kanya. Nang makitang nakapikit si Loki, alam ni Jordan na nasugatan talaga ito. Nadurog ang puso ni Jordan, at umaasa siyang hindi sinasadya ng mga Camden na saktan si Loki para lang madalaw siya sa kanila. Kaya naman, sinabi ni Jordan kay Diana, Mrs. Camden, sana ibenta mo sa akin ang asong ito. Handa akong mag-alok ng $150,000. Pumasok si Diana habang inalalayan ang sarili sa isang tungkod. Nakangiting sabi niya, Jordan, maupo ka at kumain. Dahil pamilya tayo, sayo na rin si Loki. Hindi mo kailangang bilhin ito sa akin. Mukhang masyadong malayo iyon. Patawang sabi ni Jordan, hiwalay na kami ni Hailey. Ikaw at ako ay hindi talaga pamilya. Wala rin akong balak na magstay para kumain. Aalis ako agad pagkatapos kong bilhin si Loki sayo. Si Jordan ay napakadeterminado at matatag sa kanyang desisyon na ginagawang medyo alanganin para sa Camdens. Sabi ni Diana, okay, kahit ayaw mong kumain, dapat sabihin mo man lang sa akin kung ano ang nangyayari, di ba? Bakit mo pinakasalan si Hailey bilang live-in husband gayong mayaman ka? Bakit ang yumaong asawa ko lang ang nakakaalam ng background mo? Jordan, kung hindi mo sasabihin sa akin ang totoo, hindi talaga ako mamamatay ng payapa. Alam ni Jordan na ang mga Camden ay itinago sa kadiliman tungkol sa kanyang pagkakakilanlan sa nakalipas na 3 taon. Dapat silang bigyan ng paliwanag ni Jordan ngayon. Kaya naman, sinabi niya, sige, dahil gusto mong malaman, sasabihin ko sayo. May kakaibang tuntunin sa pamilya Steele na lahat ng lalaking tagapagmana ay kailangang dumaan sa iba't ibang pagsubok at pagsubok bago nila mamana ang negosyo ng pamilya. Para mahasa ang pagkatao ko, inayos ng lolo ko na pakasalan ko si Hailey bilang live-in husband 3 years ago. Ang Camdens ay maaaring pangalawang tier na pamilya lamang, ngunit kayo ay kahit papaano prestihiyoso at marangal. Mahihirapan akong pakasalan si Hailey nang walang tulong ng aking lolo. Kaya, hinanap ng lolo ko ang lolo ni Hailey at tinalakay ang bagay na ito sa kanya. Tuwang-tuwa ang lolo ni Hailey na maging biyenan sa amin, ngunit sinabi sa kanya ng lolo ko na dapat panatilihing mahigpit na kumpidensyal ang bagay na ito sa kanilang dalawa. Ang lolo ni Hailey ang tanging Camden na nakakaalam nito. Kapag isiniwalat niya ito sa inyo, mawawalan ng bisa ang pakikipag-ugnayan. Biglang namula ang lahat ng marinig nila yon.
Hindi kataka-taka na si tatay ay naging matigas na hindi nagsasabi sa akin ng anuman bago siya pumasa. Sa nakalipas na 2 taon, iniisip ko, ano ang gustong sabihin sa akin ni tatay na nangangailangan ng labis na pag-aalinlangan. Emosyonal na napabuntong hininga si Benedict nang maalala ang nakaraan. Walang lakas ng loob ang lolo ni Hailey na sabihin kahit kanino sa kanila dahil kapag hinayaan niyang malaman ito ni Benedict o Sylvie, ay siguradong magbabago ang ugali nila kay Jordan. Sa sandaling magbago ang kanilang mga saloobin at nagsimula silang tratuhin siya ng mas mabuti, ang paglilitis kay Jordan ay magiging walang kabuluhan. Sa sandaling ito, nagsimulang pagsabihan si Diana kay Hailey. Hailey Camden, hindi ka na makakahanap ng ibang lalaki na kasing galing ni Jordan. Siya ay isang pambihirang hiyas, ngunit hindi mo siya pinahalagahan. Dahan-dahang naglakad si Elle papunta sa kanila at bumulong, Hailey is at fault for this. Kung pinakasalan ko si Jordan, hindi ko gagawin ang ginawa niya. Jordan, gusto mo bang maging live-in husband ko sa loob ng 1 taon at hayaan mo akong sanayin ka sa pagkakataong ito? Walang imik na tiningnan ni Jordan si Elle at pinabulaanan, hindi, salamat, hindi ko ito kailangan. Anong loko? Pagkatapos ng 3 taon ng pagiging live-in na asawa, bakit ako magpapatuloy sa pananatili sa mga Camden? Matagal ko nang hinahasa ang aking pagkatao. Elle, huwag kang maglabas ng kalokohan. Siniko ni Diana si Elle. Pagkatapos ay tumingin muli si Diana kay Jordan at sinabing, Jordan, lahat kami ay minamaltrato sa iyo sa nakalipas na 3 taon. Ngayon, gusto naming mag-toast sa iyo at humingi ng tawad. Herman, Benedict, magbuhos ka ng alak. Nanay. Ang mga Camden ay kumuha ng 1 baso ng alak at nag-toast nito kay Jordan bilang paghingi ng tawad. Malamig na pinagmamasdan ni Jordan si Loki sa kanyang mga bisig. Nang matapos silang uminom, nagtanong si Jordan, maaari mo bang pangalanan ang presyo mo? Hindi talaga mahalaga sa akin ang paghingi mo ng tawad. Huwag kang mag-alala. Wala akong balak maghiganti sa iyo. Magpapatuloy pa rin ang aking kumpanya sa pakikipagtulungan sa iyo sa Hailey Residences. Gayunpaman, ito ang una at huling kooperasyon na magkakaroon tayo. Sa sobrang komplikado, sinulyapan ni Diana si Hailey bago sinabing, Jordan, alam kong gusto mo si Loki, at 3 taon ka na ring nanirahan sa amin. Dapat alam mo kung gaano ko kamahal si Loki. Paano ito? Si Loki ay mananatili sa iyo ng 5 araw sa 1 linggo at sa aking lugar sa loob ng 2 araw. Ayos lang ba yon? Alam ni Jordan kung gaano ka-attach si Diana kay Loki, na matagal na niyang itinuring na kasama na kung hindi man ay malulungkot siya kung wala. Tumango si Jordan at sinabing, okay, name your price. Hindi mo na kami kailangang bayaran. Nakangiting naglakad si Sylvie. Lahat tayo ay isang pamilya. Hindi na kailangang pag-usapan ang pera. At saka, ang bracelet na binigay mo kay nanay para sa kanyang kaarawan ay nagkakahalaga ng ilang milyon. Proud na proud si Sylvie na ang kanyang manugang ang nagbigay ng regalong iyon kay Diana. Tiningnan ni Diana ang bracelet sa kaliwang pulso at inalis ito bago ibinigay kay Jordan. Jordan, salamat sa pagbibigay mo sa akin ng ganoon kamahal na regalo, ngunit hindi ko ito deserve dahil nabigo ko ang aking mga tungkulin bilang iyong lola. Mangyaring ibalik ito. Hindi na nag-abalang kunin ni Jordan ang bracelet. Hindi ko babawiin ang isang bagay na naibigay ko na. At saka, ayokong mag-freeload sa Camdens sa nakalipas na 3 taon. Ang mga Camden ay nagbibigay para sa Jordan sa nakalipas na 3 taon at ayaw niyang tawaging freeloader. Tumango si Diana at binawi ang bracelet. Noon pa man ay mahilig na siya sa bracelet. Dahil nalaman niya kahapon na regalo pala talaga ito ni Jordan, masaya niyang pinatulog ito. Habang karga-karga si Loki, sinabi ni Jordan, aalis na ako kung wala ng iba. Sandali lang. Tinawag ni Hailey si Jordan at sinabing, gusto kong makipag-usap sa iyo ng mag-isa. Hindi ka magtatagal. Lumapit si Sylvie at sinabing, Jordan, wala pang 1 minutong nandito ka. Huwag kang magmadaling umalis. Nakiusap din si Diana sa ngalan ni Hailey, 3 taon na kayong kasal. Kung hindi ka sumasang-ayon, luluhod si Hailey at muling magmakaawa sa iyo. Napatingin si Jordan sa namumulang tuhod ni Hailey. Ayaw na ayaw niyang makita itong nakaluhod muli. Sige na. Hindi makaakyat ng hagdan si Hailey, kaya sinamahan siya ni Jordan na sumakay ng elevator papunta sa 1 kwarto sa 2nd palapag. Pagpasok pa lang ni Jordan sa silid ay nadiskubre niyang masusing pinalamusyan ito.
Ang palamuti at estilo ay tila katulad ng silid ni Hailey sa apartment sa New City Residential Estate. Sa isang ulirat, naisip ni Jordan na nakabalik na siya sa bahay na tinitirhan niya sa nakalipas na 3 taon. Jordan, walang dumi sa kwartong ito. Umupo tayo sa kama at mag-usap. Nanguna si Hailey at umupo sa kama. Nagpasya si Jordan na huwag umupo sa tabi niya at sa halip ay sinabing, tatayo lang ako. Hindi rin siya pinilit ni Hailey at ibinaba na lang ang ulo niya habang magkadikit ang mga tuhod, hinihimas ang mga kamay niya na parang mahiyaing high school girl. Napakaamo din ng boses niya. Salamat sa kahapon. Inangat ni Hailey ang ulo niya at tumingin kay Jordan. Napagtanto ni Jordan na ang ugali ni Hailey ngayon ay tulad ng dati niyang kinikilos noong una silang magkita. Si Hailey ay isang estudyante pa sa kolehiyo noong panahong iyon, at isinaayos ng kanyang pamilya na pakasalan siya nito, isang ganap na estranghero. Sa gabi ng kanilang kasal, ganoon talaga siya magsalita. Noon din ang pinakagusto ni Jordan kay Hailey. Siyempre, iminungkahi ni Rachel na magpanggap si Hailey na ganoon ang ugali. Malaki ang paniniwala ni Rachel na ang simula ng isang romantikong relasyon ay magpakailanman ang pinakamagandang bahagi nito. Kaya naman, sinabihan niya si Hailey na kumilos tulad ng dati noong una niyang nakilala si Jordan. Nagpapasalamat ka sa akin. Sa kabila ng pagbuhos ng ulan kahapon, walang pusong hinayaan ni Jordan na lumuhod si Hailey sa harap ng kanyang villa at iniwan itong nakatayo doon ng 2 oras habang hindi siya pinapansin. Pinagpasalamatan ako ni Hailey imbes na kamuhian ako. Mahinang sinabi ni Hailey, sinabi na sa akin ng nurse ang lahat. Medyo nahihiya pa nga siya nung sinabi niya yon. Oh. Noon lang naintindihan ni Jordan ang nangyayari. Ito ay lumabas na ang nurse ay lumabag sa kanyang mga tagubilin at sinabi kay Hailey ang totoo. Gayunpaman, ang katotohanan ay hindi gaanong hindi ka nais-nais. Ang totoo ay nahimatay si Hailey, at binuhat siya ni Jordan sa loob ng villa para hindi na siya mabasa ng ulan. Iyon ay isang gawa lamang ng sangkatauhan. Kahit na hindi niya dating asawa si Hailey, kundi isang estranghero lamang o kahit isang palaboy, ganoon din ang ginawa ni Jordan. Kaya naman, hindi na abala si Jordan sa katotohanang hindi pinansin ng nurse ang kanyang mga tagubilin. Sa kanyang pagtataka, sinabi ni Hailey, Jordan, ay hindi kita sinisisi sa ginawa mo sa akin kagabi. Natigilan si Jordan dahil parang ipinapahiwatig ni Hailey na kinuha niya ang kalayaan nito. Galit na galit si Jordan. Ako ang naghatid sa iyo papasok dahil nakita kong nahimatay ka na. Bakit? Hindi ba kita pwedeng ihatid? Masisisi mo ba ako kung bakit kita dinala sa loob? Galit na galit si Jordan dahil ganyan ang pakikitungo sa kanya ni Hailey nitong nakaraang 3 taon. Hindi niya hinayaan na hawakan nito ang kamay niya, lalo pa siyang buhatin. Minsan, pareho silang nag-test drive sa isang vintage Porsche na kotse na itinayo noong 80 at may manual transmission gearbox. Dahil sa bahagyang napaupo si Hailey sa kaliwa at malapit sa gearbox, aksidenteng nahawakan ni Jordan ang hita niya nang inilipat nito ang gear stick. Sa oras na yon, nawala ang galit ni Hailey. Binigyan niya ng matinding pagbulyaw si Jordan, na tinawag itong walang hiya sa pagsasamantala sa kanya. Talagang na-overwhelm at frustrated siya nung time na yon. Malinaw na mag-asawa sila, kaya hindi niya maintindihan kung bakit hindi niya ito makontak. Gusto ng lolo ni Jordan na maging totoong live-in husband siya, hindi utusan. Kung hindi siya maaaring magkaroon ng anumang pisikal na pakikipag-ugnayan sa kanyang asawa, iyon ay magiging katulad niya bilang isang lingkod ng mga Camden. No, huwag kang magalit, hubby, you can do anything to me. Bakit kita sisisihin? Nagmamadaling niyakap ni Hailey si Jordan, ngunit tinulak siya nito palayo. Huwag mo akong tawaging hubby. Tawagin mo akong Jordan. Nasugatan ang binti ni Hailey, at mahina ang kanyang katawan, kaya hindi na niya nagawang saktan si Jordan at kumapit sa kanya sa pamamagitan ng puwersa tulad ng ginawa niya kahapon. Nakaramdam ng hinanakit, sinabi ni Hailey, Jordan, maaaring halos hindi ako naging tapat sa iyo, ngunit hindi mo rin ba kasalanan? Malinaw kang anak ng mayaman, pero nagsinungaling ka sa amin na isa kang walang pera. 3 taon mo akong niloko. Kung sinabi mo sa akin ang totoo sa simula pa lang, hindi na sana ako nag-abala pa sa isang tulad ni Tyler. Alam ni Jordan na talagang naging unfair siya kay Hailey sa pag-ingat ng katotohanan sa kanya sa loob ng 3 taon. Sabi ni Jordan, tama ka. Ako nga ang may kasalanan sa pagtatago ng katotohanan sa loob ng 3 taon. Paano ito?
Ililibre kita ng pagkain pagkatapos mong gumaling at bumawi sa'yo. Bahala ka sa akin. Biglang natuwa si Hailey. Ano ang ibig sabihin nito? Makikipagsundo ba siya sa akin? Ikakasal na ba siya ulit sa akin? Oh and my God, hindi ba sa akin ang may batch at villa na yon sa Phuket? Tuwang-tuwang hinawakan ni Hailey ang kamay ni Jordan at sinabing, ayos lang ako. Hindi ako nasaktan. Kain na tayo bukas. Tinignan muli ni Jordan ang binti ni Hailey at saka tumango, okay, it's settled then. Saan tayo pupunta? Manok at noodles, tanong ni Hailey. Nakangiting sabi ni Jordan, presidente ako ng Ace Corporation ngayon. Siyempre, kailangan kitang dalhin sa mas magandang restaurant. Pumunta tayo sa The Times. Hindi ba lagi mong gusto ang lugar na yon? Masayang bulalas ni Hailey. Binitiwan ni Jordan ang mga daliri ni Hailey at sinabing, I should go now. Magkita tayo. Ayos lang. Magpahinga ka na. Bumaba si Jordan kasama ang poodle, si Loki, sa kanyang mga bisig. Jordan, bakit aalis ka na? Ilang sandali pa lang simula nang pumasok ka. Dapat kang mag-chat ng kaunti pa. Medyo nalungkot si Sylvie nang makitang nakababa na si Jordan. Umaasa silang lahat na matutulog si Hailey kay Jordan. Kung tutuusin, sa mata ng mga Camden, may pagnanasa si Jordan sa katawan ni Hailey. Sabi ni Jordan, hindi kailangan yon. Aalis tayo para kumain bukas. Tuwang-tuwa si Sylvie at ang iba pa nang marinig iyon. May pag-unlad. Handang kumain si Jordan kasama si Hailey. Ibig sabihin may pagkakataon para sa kanilang dalawa. Agad namang nagselo si Elle nang makita iyon at nagmamadaling naglakad palapit sa kanya. Jordan, sa tingin ko kailangan din nating mag-chat ng mag-isa. Gayunpaman, hindi siya binigyan ni Jordan ng pagkakataon. Maglaro ka ng mag-isa sa gilid. 3 taon na ang nakalilipas, ang figura ni Elle ay hindi gaanong kaakit-akit at kaakit-akit kaysa ngayon. Siya ay isang menor de edad na high school girl noong panahong iyon. Kaya naman, palaging tinuring ni Jordan si Elle bilang isang nakababatang kapatid na babae at hindi kailanman nagtatago ng anumang mga disenyo sa kanya. Gayunpaman, kamakailan, ang bastos na si Drew ay madalas na magpadala kay Jordan ng ilang mga larawan ni Elle na hindi pa niya naipost sa Instagram na lahat ay lubos na nakakaakit. Ngayon, hindi man lang naglakas loob si Jordan na tingnan si Elle dahil maaalala niya ang mga larawang iyon at magkakaroon siya ng hindi naangkop na pag-isip tungkol sa kanya. Mararamdaman ni Jordan na siya ay talagang masama kapag natagpuan niya ang kanyang sarili na naiisip ang mga iyon. Kahit gaano pa siya ka-attract kay Hailey, wala naman sigurong masama dahil kasal na sila. Gayunpaman, alam niyang hindi siya dapat magtanim ng ganoong pag-isip tungkol kay Elle. Kaya naman, hindi pinansin ni Jordan si Elle at umalis sa villa. Lumabas ang lahat ng Camdens upang makita si Jordan at bumalik lamang pagkatapos na makita siyang pumasok sa loob ng kanyang sasakyan at umalis sa villa. Pagbalik ni Jordan sa loob ng kanyang sasakyan, tinawagan niya si Butler Frank. Butler Frank, may order ka ba sa akin, Mr. Jordan? Nasa isip pa ba ang apo mo? Gusto kong makipag-blind date para sa kanya na nakatakda bukas ng gabi. Nasa siya. Ipapapunta ko siya kaagad sa Orlando. Okay. Pumayag si Jordan na mag-dinner kasama si Hailey bukas hindi dahil gusto niyang bigyan ng pagkakataon si Hailey na makipagbalikan sa kanya, kundi dahil may iba pa siyang plano. Sa nakalipas na 3 taon, itinago ni Jordan kay Hailey ang katotohanan na sa totoo lang ay hindi patas sa kanya. Kaya naman gusto niyang bumawi sa kanya. Nagpasya siyang ipakilala siya sa isang mayamang supling mula sa isang bilyonaryo na pamilya na walang iba kundi ang apo ni Butler Frank. Kahit na si Butler Frank ay isang subordinate ng Stiles, ang kanyang kapangyarihan at mga ari-arian ay higit na mas malaki kaysa sa mga Camden. Kaya naman, ang apo ni Butler Frank ay talagang karapat-dapat kay Hailey. Kung payag si Hailey na pakasalan siya, mabubuhay din siya sa kandungan ng karangyaan. Sa palagay ni Jordan, gusto ni Hailey na makipagbalikan sa kanya dahil lang sa pera. Hindi naman niya kailangang dumaan sa lahat ng problemang iyon, actually. Di ka ba mahilig sa pera? Ipapakilala kita sa isang mayaman. Ang tanging pagkukulang ay ang apo ni Butler Frank ay walang kakayahan sa pakikipagtalik. Di ba gusto ni Hailey Camden yun? Ang katotohanan na hindi siya naging matalik sa akin sa loob ng 3 taon ay nagpapakita na wala siyang anumang mga pangangailangang sekswal.
Habang pinag-iisipan niya ito, hindi nagtagal ay nakarating sila sa Rose Garden Villas. Mr. Steele! Mr. Steele! Kagabi, hinarang ni Rachel at Hailey si Jordan sa entrance ng villa. Laking gulat niya, may babae na naman. Ibinaba ni Jordan ang bintana ng sasakyan para makitang ang ina ni Tyler na si Rosie. Desidido talaga si Rosie na makilala si Jordan. Kahapon, buong araw siyang naghintay sa opisina ni Jordan nang hindi kumakain o umiinom para lang makita siya. Ngayon, nagpakita siya sa bahay ni Jordan. Mrs. Collins, bumalik ka na. Wala akong dapat pag-usapan sa'yo. Sabi ni Jordan kay Rosie. Nagmamakaawa si Rosie, Mr. Steele, nakikiusap ako sa'yo, mangyaring hayaan mo akong magkaroon ng isang salita sa'yo. 5 minuto lang ang aabutin mo. Umiling si Jordan, ngunit nang makita niya ang desperadong pakiusap ni Rosie, sinabi niya, pasok ka. Hindi pinapasok ni Jordan si Rosie sa kanyang sasakyan, ngunit sa halip, hinayaan niya itong tumakbo sa likod ng kanyang sasakyan. Naramdaman ni Jordan na hindi karapat-dapat ang mga Colin na makasama sa parehong sasakyan niya. Pagdating niya sa unang palapag ng villa, hindi inutusan ni Jordan ang mga katulong na maghanda ng anumang inumin na maihain kasama ni Rosie. Umupo si Jordan sa sopa at diretsong sinabi, anong problema? Sige at sabihin mo sa akin. Hindi nangahas si Rosie na maglabas ng anumang kalokohan at sa halip ay dumiretso sa punto. Mr. Steele, naintindihan ko talaga ang nangyari sa pagitan mo, Tyler, at Hailey pagkatapos kitang makilala kahapon. Bastos si Tyler sa pang-aakit kay Hailey kahit alam niyang may asawa siya. Karapat-dapat siyang bugbugin. Nabugbog na namin siya ng tatay niya hanggang sa mabaliw. Gayunpaman, ayon sa paliwanag ni Tyler at Hailey, hindi sila naging intimate sa isa't isa, at si Miss Camden ay dalaga pa. Galit na bulyaw ni Jordan, huwag mo akong bigyan yan. Nakita ko ang iyong anak at ang aking dating asawa sa isang silid ng hotel, gamit ang aking sariling mga mata. Maaaring hindi nila ginawa ang gawain, ngunit mali talaga si Tyler na nagkaroon ng mga intensyon na yon. Gayunpaman, hindi ganap nasisihin si Tyler para dito. Si Hailey Camden ay palaging napaka-mersenaryo at materialistiko. Kung hindi niya inisip na wala kang kakayahan, hindi siya papayag na pakasalan si Tyler. Nagpatuloy si Rosie sa pagpapaliwanag. Malamig na yumuko si Jordan at sinabing, hindi ko kailangan na mag-alala ka kay Hailey Camden. May sarili akong paraan para parusahan siya. Pero, huwag mong isipin na isisi sa kanya ang lahat. Nakaramdam ng pagkabalisa si Rosie dahil alam niyang hinding-hindi makakatakas sina Hailey at Tyler sa yakap ni Jordan. Sinabi kaagad ni Rosie, Mr. Steele, paano mo balak parusahan ang anak ko? Nag-isip sandali si Jordan at sinabing, hindi ko alam. Maaari kong tanungin sina Pablo at Salvatore para sa kanilang opinyon. Malamang gusto nilang i-cast si Tyler Collins. Nang marinig ang mga salitang ito, nadurog ang puso ni Rosie at lalo siyang nabagabag. Agad na lumuhod si Rosie sa harap ni Jordan at napabulalas, Mr. Steele, bata pa si Tyler at walang anak. Mangyaring maawa sa kanya. Walang humpay na umiiyak si Rosie, nakaramdam ng pag-aalala at pagkawasak para sa kanyang anak. Kung tutuusin, bago pa man siya dumating ay inayos na niya na makatulog si Tyler sa maraming babae, at marahil, isa sa kanila ay nabuntis na ang anak ni Tyler. Hindi komportable si Jordan sa katotohanang nakaluhod si Rosie sa kanyang harapan. Pagkatapos ng lahat, si Rosie ay isang elder na may isang tiyak na katayuan at impluensya sa bilog ng negosyo ng Orlando. Isinantabi ang lahat, hinangaan ni Jordan si Rosie dahil sa kanyang ugali, kakisigan, hitsura, at ugali ng mag-isa. Gayunpaman, hindi tinulungan ni Jordan na makatayo. Dahil may nagawang mali ang kanyang anak, maaari siyang magpatuloy sa pagluhod kung gusto niya. Paano kung mabali ang isang daliri niya? Nagpatuloy si Jordan. Patuloy na nagmamakaawa si Rosie sa kanyang mga tuhod, Mr. Steele. Kung putulin mo ang daliri niya, madudurog din tayo. Maawa ka at huwag mo siyang saktan. Malamig na yumuko si Jordan. Alam ko na. Hindi mo nais na ang iyong anak na lalaki ang magdala ng mga kahihinatnan. Naprovoke ako ng anak mo at isa na akong makapangyarihang figura sa Orlando ngayon. Alam ng lahat ang tungkol sa walang hiyang pag-ibigan sa pagitan ng iyong anak at ng aking dating asawa. Kung hindi ko siya parusahan at hayaan siyang magpatuloy sa pagliliwaliw at paghagis ng kanyang timbang sa Orlando. Paano ako magpapatuloy sa paghahanap buhay sa hinaharap? Sumang-ayon si Rosie sa kanya.
Bilang presidente ng Ace Corporation, sikat na sikat at iginagalang si Jordan. Matapos malantad ang kanyang pagkakakilanlan, pinag-uusapan din siya ng lahat. Maaaring kalimutan ni Jordan ang katotohanan na ito ay isang insulto sa kanyang pagmamataas. Biglang tumahimik si Rosie ng 3 buong minuto. Minsan, naisip pa ni Jordan kung may mali ba kay Rosie. Makalipas ang 3 minuto, biglang hinubad ni Rosie ang kanyang panlabas na sapin ng damit at sinabing, "Mr. Steele, matutulungan kitang mabawi ang pride mo." Naguguluhang tumingin si Jordan kay Rosie, hindi maintindihan kung ano ang ibig niyang sabihin. Tumigil sa pagluhod si Rosie at bumangon sa lupa habang ang kanyang ekspresyon ay nagbago ng husto. Puno ng determinasyon ang kanyang mga mata na parabang handa na siyang magpakatatag at mamatay ng buong tapang. Sinabi ni Rosie, "Mr. Alam ni Steele, Leonard, Tyler, ang mga tauhan ng Ace Corporation, at ang mga mula sa kumpanya ng Collins na nandito ako para makita ka ngayon," sabi ni Rosie. Tumango si Jordan at sinabing, "Alam ko, at paano naman yon?" Biglang sinabi ni Rosie, "Maaari akong manatili dito magdamag." Natigilan si Jordan sa sinabi niya. Ano ang isang walang kabuluhan bagay na sabihin? Sa sandaling ito, sa wakas ay naunawaan na ni Jordan ang ibig sabihin ni Rosie. Alam ng maraming tao na natulog si Tyler sa dating asawa ni Jordan, ang presidente ng iginagalang na Ace Corporation, na isang napakalaking kahihiyan at kahihiyan sa Jordan. Kung nakikitulog si Jordan sa nanay ni Tyler ngayon, wala nang mangungutya kay Jordan. Ang ganitong paraan ng paghihiganti ay higit na kahanga-hanga kaysa sa pagpipigil kay Tyler. Nagtatakang tumingin si Jordan kay Rosie. Hindi niya lubos akalain na handang gawin nito ang napakalaking sakripisyo alang-alang sa kaligtasan ng kanyang anak. Mrs. Collinsing. Tiningnan ni Jordan ang singsing sa kanyang singsing na daliri at medyo nakaramdam ng awkward sa harap ni Rosie, na mas matanda sa kanya ng 20 taon. Rosie chuckled and said, "Siyempre, alam kong hindi ako may kukumpara kay Hailey o Victoria Clark. Isa lang akong matandang babae na lagpas na sa aking prime. Tatanggapin ko ng buo kung hindi ka naakit sa akin." Lalong nawala ng masabi si Jordan. Medyo matanda na nga si Rosie para kay Jordan. Gayunpaman, dahil siya ay isang nasa katanghaliang gulang na babae, napanatili niyang mabuti ang kanyang kagandahan, at siya ay hindi gaanong kaakit-akit kaysa sa mga babaeng kilalang tao sa kanyang edad. Sabi ni Jordan, "Mrs. Collins, ang ganda mo. Maaaring mas matanda ka sa akin, ngunit nagpapakita ka ng isang mature na alindog na hindi taglay ng mga kabataang babae sa edad na 20 taong gulang." Nabawasan ang awkward ni Rosie matapos makatanggap ng papuri mula kay Jordan. Sa kanyang pagtataka, nagpatuloy si Jordan, "Gayunpaman, kahit na wala akong ibang iniisip tungkol sayo." Muling ibinaba ni Rosie ang kanyang ulo. Naputol ang plano niyang pagbayaran ang mga pagkakamali ng anak. Ngunit, may nakakagulat na ibang twist. "I heard na magaling ka daw kumanta. Natutuwa akong pakinggan kang kumanta kung handa kang manatili sa likuran." Napanood ni Jordan ang ilang video ni Rosie na kumakanta sa Instagram dati at nagustuhan niya ang kanyang pagkanta. Si Rosie ay may eleganteng alindog ng isang mga awit noong dekada 30 at 40 at talagang gustong makinig ni Jordan sa kanyang pagkanta. Nakangiti ng malawak mula tenga hanggang tainga, sinabi ni Rosie, "Mr. Steele, handa akong kumanta para sa iyo sa buong gabi. Anong mga kanta ang gusto mong pakinggan? Kung gusto mo ang mga sikat na kanta na inilabas noong mga nakaraang taon, natatakot ako na hindi ko ito kantahin dahil hindi ko pa ito narinig dati." Sabi ni Jordan, "Mrs. Collins, patawarin mo ako sa pagiging mapangahas, ngunit noong una kong makita ang isang larawan mo, naisip ko na mukha kang isang kanta ng 30 at 40 sa New York. Nagkataon na taga New York ka rin?" "Nagkataon lang. Noong bata pa ako, madalas kong naririnig ang aking lolo na nag-uusap tungkol sa mga unang araw sa New York na sinasabi niyang pinaka-memorable para sa kanya. Ito ang panahon na kumakatawan sa kagandahan, romansa, modernidad at klasiko. Laging inilalarawan ni Lolo ang mga kababaihan mula sa panahong iyon at ang mga kaakit-akit na damit na kanilang isusuot sa kanilang mga pagtatanghal sa mga bulwagan. Sumasayaw pa sila habang kumakanta sila. Kaya, gusto kong kumanta ka ng ilang klasikong himig." Medyo nagulat si Rosie sa narinig. "Oh, Mr. Steele, kaya gusto mong maranasan ang vibes ng New York noong unang panahon. Isinilang ako ng mas huli kaysa sa panahong iyon, kaya ang mga kanta mula sa panahong iyon ay medyo luma na rin para sa akin."
Gayunpaman, ang aking ina ay madalas na kumanta ng mga lumang klasiko upang maaari ko ring kantahin ang mga ito. Mr. Steele, mangyaring bigyan ako ng sandali habang kukuha ako ng isang tao na magdadala sa akin ng damit at mikropono. Una nang gustong sabihin ni Jordan na ihahanda niya ang mga bagay na yon. Gayunpaman, napagtanto niya na hindi siya makapaghanda ng angkop na damit para sa kanya sa pangalawang pag-isip dahil hindi niya alam ang mga sukat ng katawan ni Rosie. Makalipas ang halos 20 minuto, may naghatid ng 20 damit gaya ng itinuro ni Rosie. Tila fan si Rosie ng mga damit. Mr. Steele, mangyaring pumili ng isa para sa akin. Inilatag ni Rosie ang lahat ng damit. Kinuha sila ni Jordan nang walang anumang pagpigil at sinimulang suriing mabuti ang bawat isa. Sa wakas, pumili si Jordan ng mahabang beige na damit at ibinigay kay Rosie. Ito na. Kinuha ni Rosie ang damit at magalang na sinabi, sige. Mangyaring maghintay ng ilang sandali habang ako ay magpapalit, Mr. Steele. Gagampanan ko ang URNY Sunshine. Sa villa ng Wallaces 2:30 ng umaga. Si Leonard ay humihitit ng sigarilyo sa sala sa unang palapag. Puno na ng upos ng sigarilyo ang ashtray. Bumaba si Tyler mula sa itaas at maluwag na naglakad. Nang makita niya ang malungkot na ekspresyon sa mukha ni Leonard, nagtanong siya, Tay, ano po ang problema? Si Leonard ay humitit ng isa pang sigarilyo at sinabing, pumunta si nanay mo kay Jordan Steele. Hindi pa siya umuwi. Ano? Tumingin si Tyler sa orasan at napagtantong 2:30 ang napala. Dumating na ang gabi at hindi pa siya bumabalik. Ano kayang ginagawa niya sa bahay ni Jordan Steele? Tinawagan mo ba si Mama para yayain na umuwi? Tanong ni Tyler. Sinabi ni Leonard, ngunit naka-off ang kanyang telepono. Pinatay. Bakit gagawin yon ni nanay? May nangyari kaya sa kanya? Dad, hanapin natin siya. Magpapalit na sana ng sapatos si Tyler. Pinigilan siya ni Leonard. Bago i-off ang kanyang telepono, nag-text sa akin ang nanay mo at sinabing huwag ko na siyang hanapin. Well, ang mukha ni Tyler ay namutla at siya ay sobrang galit na nakaramdam siya ng pagnanasang pumatay. Nahulaan na niya ang maaaring mangyari sa pagitan ng kanyang ina at ni Jordan. 5:00 ng umaga umalis si Rosie sa villa ni Jordan. Naghintay na sina Leonard at Tyler sa buong magdamag. Nang makita si Rosie, agad na tumakbo si Tyler papunta sa kanya at tinanong, Ma, bakit hindi ka bumalik buong gabi? May ginawa ba sa iyo ang hamak na si Jordan Steele? Galit na saway ni Rosie, enough. Huwag mo nang guluhin muli si Jordan Steele. Hindi siya isang taong kayang guluhin. Tyler, nangako si Jordan Steele sa akin na hindi kanya sasaktan, kaya pwede ka nang lumabas as per normal. Hindi mo na kailangang magmadali para magkaroon ng baby. Nang marinig ito, namula ang mukha ni Leonard. Lumapit siya at binigyan ng malakas na sampal si Rosie sa mukha niya. Smack! Sino ang nagbigay sa iyo ng pahintulot na gawin iyon? Ikaw pa rin ang asawa ko. Isa kang malaking kahiyan sa akin sa paggawa nito. Sigaw ni Leonard. Matigas na sabi ni Rosie, hindi ako makatayo at walang magawa habang pinapanood ang anak ko na nasasaktan. Leonard, tapos na ang negosyo natin at malapit na tayong maging mahirap. Matagal nang nawala lahat ng pride natin. Hindi. 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 Nag-hysterical si Tyler at sinabi kay Rosie, Nay, mayaman si Lola. Ang mga Huxley ay isang top-tier na pamilya sa New York, sabihin sa kanila na tulungan ako, at tiyak na mapapatay natin ang bastard na si Jordan Steele. Umiling si Rosie at sinabing, Anak, patay ang pamilya ko laban sa pagpapakasal ko sa tatay mo, at ngayong nangyari na ito, hindi na sila handang tumulong sa atin. Mas mabuting magbitiw na tayo sa tadhana. Hindi ako susuko sa tadhana. Kung ayaw mong magmakaawa sa kanila, gagawin ko. Ang Jordan Steele ay naging dahilan upang ang Collins ay nabawasan sa isang kakilakilabot na kalagayan at kahit na nilabag ka. Dapat ko siyang bayaran ng 10 ulit. Si Tyler ay tumakbo palabas ng villa na nakatsinelas. Kinabukasan, 10:00 pa lang ng umaga dumating si Jordan sa opisina. Buong gabi siyang nakikinig sa pagkanta ni Rosie. Si Jordan ay humigop ng whiskey habang ninanamnam ang pagkanta ni Rosie na nagdulot kay Jordan sa ulirat na nagparamdam sa kanya na parang dinala siya pabalik sa dating New York. Kamangha-manghang talento si Rosie sa pagkanta at maihahambing ang kanyang mga vocal sa isang diva. Kung hindi lang siya mula sa mayamang pamilya at hindi na kailangang kumanta,
tiyak na sumikat at sikat siya. Inilabas din ni Jordan ang kanyang cellphone at nag-record ng ilang video ng pagkanta ni Rosie na ipinadala niya sa kanyang lolo at Paul Dubrul. Pinuri ng kanyang lolo si Rosie sa pagiging isang klasikong kagandahan at talagang hinahangaan niya ito. Nainggit si Paul Dubrul kay Jordan dahil matagal na niyang kinikimkim ang mga disenyo kay Rosie. Gayunpaman, bagamat maraming nainom si Jordan, wala siyang ginawa kay Rosie. Hiniling lang niya sa kanya na magpalit ng bawat damit na dala niya. Knock knock. Pumasok ka. Itinulak ni Victoria ang pinto ng opisina ni Jordan at pumasok. Sinadya niyang lumakad palapit sa kanya, at nang makita niya ang maitim nitong bilog sa mata, sinabi niya, Mr. Steele, may kumakalat na chismis na natulog ka sa asawa ni Leonard. Patuloy na nakayuko si Jordan habang binabasa ang dokumentong hawak niya. Mahinahon niyang sinabi, nagpalipas ng gabi si Rosie Huxley sa aking lugar kagabi. Iyon talaga ang gusto niya para kumalat ang chismis sa kumpanya. Kung hindi, ang kanyang prestihiyo bilang presidente ng kumpanya ay mababawasan ng malaki. Kahit na ang mga empleyadong iyon ay gumagalang sa kanya kapag sila ay nasa paligid niya, sila ay palihim na kukutyain siya dahil sa ginawang cuckold. Hindi rin tanga si Victoria at alam niyang maaaring ito ay isang paraan ng paghihiganti para kay Jordan. Gayunpaman, nagpatuloy si Victoria sa pagtatanong, ikaw ba at siya? Ibinaba ni Jordan ang panulat at nakangiting itinaas ang ulo. Hindi, pinakanta ko lang siya buong gabi. Ayoko ng matatandang babae. Natuwa si Victoria nang marinig ang unang kalahati ng pangungusap, ngunit unti-unting napawi ang kanyang ngiti nang marinig niya ang huling bahagi. Nang makita ni Jordan ang mga pagbabago sa ugali ni Victoria, sa wakas ay napagtanto niyang mas matanda din ito sa kanya. Nagmamadaling paliwanag ni Jordan, Victoria, hindi ikaw ang tinutukoy ko, 30 years old ka pa lang, at magkasing edad lang tayo. 30 anyos na babae ang paborito ko. Talaga? Tuwang-tuwa si Victoria. Tiwala siya sa kanyang kagandahan at kakayahan. Ang tanging inaalala niya ay baka isipin ni Jordan na masyado na siyang matanda para sa kanya. Pwede ba tayong mag-dinner ngayong gabi? Hiwalay ka na at pinagsisihan din ni Hailey Camden ang kanyang desisyon. Ininsulto mo rin si Tyler at naghiganti. Mag-inuman tayo para ipagdiwang. Tanong ni Victoria kay Jordan. Pagtanggi ni Jordan, I can't make it tonight. May appointment ako kay Hailey. Naguguluhan si Victoria. In love ka pa rin ba sa kanya? Dahil ba alam mong walang nangyari sa pagitan nila ni Tyler, kaya wala ka nang pakialam? Alam ni Victoria ang lahat ng mga chismis na nangyayari kamakailan. Nabalitaan din na hindi talaga natulog si Hailey kay Tyler. Hindi, ang higit na nakakaabala sa akin ay hindi ang relasyon ni Hailey kay Tyler, kundi ang matinding pagbabago sa kanyang ugali pagkatapos niyang malaman ang tunay kong pagkatao, sabi ni Jordan. Gayunpaman, itinago ko sa kanya ang katotohanan sa loob ng 3 taon, kaya gusto kong gumawa ng isang bagay upang mabawi ito. May ipapakilala ako sa kanya ngayon. Natawa si Victoria matapos marinig ang sinabi niya. Hahaha, may ipapagawa ka ba sa kanya? Matapos malaman ni Victoria ang katotohanan, alam niyang tiyak na tatama sa bubong si Hailey kapag nalaman ito. Mukhang hindi pa natatapos ang paghihiganti ni Mr. Steele kay Hailey Camden. Sa The Times Restaurant sa alas 8 ng gabi. Isa itong eleganteng restaurant na matagal ng sikat. Madalas itong tinatangkilik ni Jordan at Hailey. Sila ay sikat sa kanilang duck confit at truffle pasta. Nakapag-book na si Jordan ng private room sa restaurant. Tanging si Butler Frank at ang kanyang apo na si Grayson Reyes ang naroroon sa pribadong silid nang dumating siya. Hindi pa dumarating si Hailey. Mr. Jordan. Mr. Jordan. Nang makita ni Butler Frank si Jordan na pumasok, tumayo ito para salubungin ito. Ang kanyang apo, si Grayson, ay lubos na gumagalang kay Jordan. Gayunpaman, hindi siya makatayo dahil gumagamit siya ng wheelchair. Sa sandaling ito, nakaupo si Hailey sa kotse ni Rachel na nakaparada sa parking lot. Matagal na talaga siyang dumating. Sabik na sabik si Hailey. Alas 8 na. Oras na para makilala ko si Jordan. Bakit hindi mo ako pinapasok sa loob? Sabi ni Rachel, anong nagmamadali? Pinapahintay mo si Jordan ng kalahating oras tuwing nakikipag-date ka sa kanya. Hindi nakaimik si Hailey. Nagbago ang panahon. Honey! President na siya ng Ace Corporation, and you expect him to wait for me for half an hour.
Lalong hindi nakaimik si Rachel. Kung hinayaan kitang dumating ng kalahating oras ng mas maaga para hintayin siya, mas masama dahil makikita niyang kabalbalan ang ugali mo noon. Binibuli mo siya dati kasi live-in husband mo siya. Iba na ba ang pakikitungo mo sa kanya ngayong presidente na siya ng isang korporasyon? Tama lang na maghintay ang mga lalaki sa mga babae. Magiging mura ka lang kung darating ka ng mas maaga kaysa sa napagkasunduang oras. Okay lang na malate ka ng ilang minuto. Walang choice si Hailey kundi tumingin ulit sa salamin. Pinaganda niya ang sarili niya ngayon at tiwala siyang magugustuhan ni Jordan ang kanyang damit. Pagkalipas ng 5 minuto, sinabi ni Rachel kay Hailey, oras na para pumasok. Halika, babae, dapat mong talunin ang Jordan. Hinihintay kong dumalo sa kasal mo. Okay, huwag kang mag-alala. Kumpiyansa na naglakad si Hailey patungo sa private room kung saan naroon si Jordan. Pagkabukas pa lang niya ng pinto ay napukaw ang atensyon ng 3 lalaki sa private room ng kanyang green floral dress. Ang kanyang damit ay nagpamukha sa kanya na dalisay at walang bahid. Kaakibat ng inosenteng kagandahan ni Hailey, ang adorable niya. Jordan! Magiliw na tawag ni Hailey. Ang pagkatuklas na may ibang tao sa silid ay nagmukhang mas kilabot, tulad ng isang batang babae na natatakot na makatagpo ng mga estranghero. Nakangiting sabi ni Jordan, nandito ka na pala. Hayaan mong ipakilala kita. Ito ay si Butler Frank Reyes. Maaaring isa siyang mayordomo, ngunit pinanood niya akong lumaki, at palagi ko siyang tinatrato na parang pamilya. Na-flatter si Hailey, at naisip niya, talagang patatawarin ako ni Jordan. Pinapakilala pa niya ako sa mayordoma ng Stiles. Handa na ba siyang pakasalan ako at gawing mistress ng pamilya? Wow, ang ganda! Labis na nabalisa si Hailey, ngunit nanatili siyang kalmado at maayos na pag-ugali. Si Butler Frank ang nagkusa na ipakilala ang sarili kay Hailey. Miss Camden, ikinagagalak kitang makilala. Napakaganda mo talaga. Wala pa akong nakilalang mas maganda kaysa sayo sa 70 taon ng buhay ko hanggang ngayon. Nang marinig ni Hailey ang papuri ni Butler Frank, lalo siyang nagtiwala na babawiin siya ni Jordan. Tuwang-tuwa si Hailey na itinuring na niya ang sarili bilang asawa ni Jordan. Dahil si Butler Frank ay lingkod ni Jordan, ginagawa rin siyang lingkod ko. Kaya naman, sinabi ni Hailey, Butler Frank ni. Kumunot ang noo ni Jordan. Naisip niya na tatawagin siya ni Hailey nang may paggalang bilang Mr. Reyes, pero hindi niya inaasahan na Butler Frank din ang itatawag niya sa kanya. Magagawa ito ni Jordan dahil si Butler Frank ay kanyang subordinate. Gayunpaman, walang karapatan si Hailey na gawin iyon. Hindi kinukuha ang kanyang sarili bilang isang tagalabas sa lahat, sinabi ni Hailey, Butler Frank, ako ay flattered. Dahil tinatrato ka ni Jordan na parang pamilya niya, gagawin ko rin ito simula ngayon, huwag kang mag-alala. Hindi maiwasan ni Jordan na matuwa sa sinabi ni Hailey dahil umaarte siya na parang binibigyan niya ng buon si Butler Frank. Para bang sinasabi niyang hindi niya ito tratuhin na parang utusan pagkatapos maging may bahay ng sambahayan. Salamat, salamat. Si Butler Frank ay palaging mapagpakumbaba. Bagamat alam niyang hindi na asawa ni Jordan si Hailey, hinding-hindi siya mangangahas na maging bastos hanggat hindi siya pinahintulutan ni Jordan. Patuloy ni Jordan, apuyan ni Butler Frank, si Grayson Reyes. Halos kasing edad namin siya, pero naging wheelchair user siya dahil sa injury sa binti. Nagkusa si Hailey na lumakad at nakipagkamay kay Grayson. Hello, paano ka nasugatan? Hay naku, nakakaawa ka. Nawalan ka na ng mobility sa murang edad mo. Sinabi ni Grayson, na aksidente ako 2 taon na ang nakakaraan. Tinignan siya ni Hailey ng may habag na tingin. Sinabi niya, ikinalulungkot ko na nangyari sa'yo, ngunit makatiyak ka na alagaan ka namin ni Jordan tulad ng pag-aalaga ng iyong lolo kay Jordan sa loob ng maraming taon. Pagkatapos sabihin yon, lumingon siya kay Jordan at sinabing, bigyan natin si Grayson ng pera o dalhin siya sa magandang ospital. Siguro, may chance na gumaling siya ng tuluyan. Sa kauna-unahang pagkakataon, naramdaman ni Jordan na si Hailey ay lubos na walang kabuluhan at ignorante. Noon, madalas tawagin ni Hailey si Jordan na isang hillbilly. Ngayon, naramdaman ni Jordan na si Hailey ang burol. Ipinaliwanag ni Jordan kay Hailey, maaaring butler natin si Butler Frank, pero may net worth siyang ilang bilyon. Hindi niya kailangan ng pera namin. Madali niyang kayang mahanap si Grayson ang pinakamahusay na doktor sa mundo. Natigilan sandali si Hailey. Billy once.
Nagsimulang mautal si Hailey. Hindi niya talaga akalain na ang isang mayordomo ay magiging bilyonaryo. Matapos magpatakbo ng isang imperyo ng negosyo sa loob ng napakaraming taon, ang mga Camden ay nakaipon lamang ng daan-daang milyong dolyar sa mga ari-arian. Sa kanilang peak, kahit na ang Collins, na ang kumpanya ay nakalista noon, ay walang bilyon-bilyong asset. Nang muling tignan ni Hailey si Butler Frank, hindi na siya naglakas loob na magpakumbaba at tingnan siya bilang isang utusan. Ikaw ba ay presidente din ng isang kumpanya? Magalang na tanong ni Hailey. Mapagpakumbaba pa rin gaya ng dati, magalang na sumagot si Butler Frank, hindi, lingkod lang ako. Tinuruan ako ng lolo ni Mr. Jordan kung paano mag-invest at mag-invest ako sa lahat ng stocks na na-invest niya. Later on, noong nagsimula siyang mag-invest sa real estate, bumili din ako at sa paglipas ng panahon, naipon ko ang aking kayamanan. It's all thanks to the steelers na may pera ako ngayon. Ang mga kapatid ni Mr. Jordan, ang kanyang sarili, at maging ang kanyang asawa ay maaaring kunin sila kung gusto nila. Tuwang-tuwa si Hailey nang marinig ang i-asawa niya dahil akala niya ay siya ang tinutukoy nito. Gulat na napatingin si Hailey kay Jordan. Kung bilyonaryo na si Butler Frank, maaari bang magkaroon ng 10 bilyon ang lolo mo? Bago sumagot si Jordan, tumawa si Butler Frank at sinabing, haha, Miss Camden, Mr. Steele has more than 10 of billions. Higit sa 10 bilyong dolyar. Napagod si Hailey at tinapik-tapik niya si Jordan. Napakasungit mo. Hindi mo man lang sinabi sa akin kung gaano kayaman ang lolo mo. Ipinaliwanag ni Butler Frank sa ngalan ni Jordan, Miss Camden, huwag mo itong ipaglaban kay Mr. Jordan. Mahigpit ang pagsubok na pinagdaanan niya. Kung sinabi niya sa iyo ang tungkol dito, bumagsak siya sa kanyang pagsusulit at hahamakin siya ni Mr. Steele dahil dito. Biglang naging maunawain si Hailey. Ginagawa ito ni Lolo para sa ikabubuti ni Jordan. Karamihan sa mga mayayamang saon ay bulok na at kumilos ng walang batas. Hindi nila kayang tiisin ang anumang paghihirap. Ang pagsubok ni Lolo para kay Jordan ay isang magandang bagay. Pagkasabi noon, bigla na lang hinalikan ni Hailey si Jordan sa pisngi at nakangiting sinabing, hindi na kita sinisisi, darling. Walang magawa si Jordan. Kung napaghandaan lang siya, baka umiwas na siya para hindi siya makuha ni Hailey. Gayunpaman, walang sinabi si Jordan bilang tugon at sinabi lamang, umupo tayo at maghukay. Hindi nagtagal, sunod-sunod na inihain ang mga ulam. Tuwang-tuwa si Hailey. Ito ang mga paborito kong pagkain. Salamat, Jordan. Nakangiting sabi ni Jordan, sinabi ko sa iyo na babalikan kita ngayon. Inabot ni Hailey ang kamay niya para hawakan muli ang kamay ni Jordan. Huwag mong sabihin yan. Actually, ako rin ang may kasalanan. Huwag na nating subukang buuin ang isa't isa. Magiging maayos na lang tayo sa isa't isa simula ngayon. Inalis ni Jordan ang kamay ni Hailey. Una niyang binalak na pag-usapan ang bagay na yon pagkatapos kumain. Gayunpaman, wala siyang pagpipilian kundi gawin ito ngayon dahil si Hailey ay seryosong nakakalimutan kung ano talaga ang nangyayari. Sabi ni Jordan, Hailey Camden, sa tingin ko nagkamali ka ng ideya. I asked you out tonight kasi nakipag-blind date ako sa'yo. Blind date? Anong blind date? Naguguluhan si Hailey. Itinuro ni Jordan si Grayson at sinabing, si Grayson ay halos kasing edad mo at dahil siya lang ang tagapagmana, siya ang magmamana ng lahat ng mga ari-arian ng pamilya. I set up you with Grayson dahil alam kong lagi mong pinangarap na pakasalan ang isang bilyonaryo na kayang gawing top tier ang pamilya mo sa Orlando. Galit na galit si Hailey. Anong sabi mo? Pinapakilala mo ako sa isang utusan. Iyan ay isang kahihiyan sa akin. Malamig na yumuko si Jordan at tumahol, Miss Camden, please watch your words. Subordinates ko sila, hindi sa iyo. Si Butler Frank ay hindi lamang nagkaroon ng bilyon-bilyong dolyar na halaga sa mga ari-arian, ngunit nasuportahan din ng pananalapi ang maraming tao tulad ng Big Boss, si Pablo, na nagtrabaho para sa kanya. Dapat maging sunod-sunuran ang mga Camden kay Butler Frank. Natumba ni Hailey ang isang basong tubig nang masusuka siya. Itinuro si Grayson, sinigawan niya si Jordan, gusto mong pakasalan ko ang isang invalid na tulad niya. Pinapahiya mo lang ako. Mahinahong sumagot si Jordan, totoo na maaaring hindi matugunan ni Grayson ang ilang mga pangangailangan mo, ngunit natutulog kami sa magkahiwalay na silid sa nakalipas na 3 taon, kaya dapat sanay ka sa isang kasal na walang sex life.
At saka, Hailey, ikaw ay talagang isang kaakit-akit na kagandahan, ngunit ikaw ay 2 beses na diborsyado ngayon pagkatapos ng lahat. Karamihan sa mga sayon ay hahamakin ka, kaya sana ay isaalang-alang mo ito ng mabuti at tumira para kay Grayson. Sa sobrang inis ni Hailey ay kumuha siya ng isa pang baso ng tubig at itinaboy ito sa mukha ni Jordan. Tumanggi akong tumira sa kanya. Hindi ko naisipin. Jordan Steele, napakalayo mo na. Mahal na mahal kita, pero tinutulak mo pa ako sa ibang lalaki. Pagkasabi noon ay lumuluha siyang lumabas ng private room, Mr. Jordan. Nataranta sina Grayson at Butler Frank nang makita nilang nagwisik si Hailey ng tubig sa mukha ni Jordan. Bilang mga subordinates, sila ang dapat sisihin sa hindi pagprotekta sa kanilang amo. Humingi ng tawad si Butler Frank, kasalanan ko ang lahat. Masyado na akong matanda at walang kapangyarihan. Hindi rin makabangon si Grayson. Kumuha si Jordan ng tissue at pinunasan ang mukha nito. Ayos lang ako. Ang tubig ay maligamgam. I already expected na gagawin niya yon. Ang dahilan kung bakit sinadyang i-provoke ni Jordan si Hailey ay para linawin na hindi na niya ito makakasamang muli. Pagkalabas ng The Times Restaurant, tinawagan ni Hailey si Rachel. Kakaalis lang ni Rachel kanina, pero bumalik ulit siya sa restaurant para sunduin si Hailey at ihatid siya sa pwesto ni Diana. Pagbalik ni Hailey sa villa ni Diana, tinanong siya ng lahat kung paano ang naging date. Galit pa rin si Hailey at sinabi niya sa kanila ang nangyari. Feeling unjust for her daughter, Sylvie said, sobra na talaga ang Jordan. Paano niya nagagawang lumpo si Hailey? Herman said with a derisive smile, I think medyo maganda ang arrangement ni Mr. Steele. Si Butler Frank ay may isang apo lamang, kaya siya ay magmamana ng bilyon-bilyong dolyar na halaga ng mga ari-arian. Hailey, baka pagsisihan mo na ginawa mong ganito si Mr. Steele. Drew guffared and chimed in, 2 beses ka ng hiwalayan, at choosy ka pa. Sa palagay ko gumawa si Jordan ng isang makatwirang pag-aayos. Sinamantala rin ni Elle ang pagkakataong ito para kutyain si Hailey. Hailey, mas mabuting sumuko ka na kay Jordan. Dapat hindi kanya pinakasalan noong una. Ako dapat ang asawa niya. Tama na. Itigil mo na. Kumunot ang noo ni Diana. Noong nakaraan, ang pamamahagi ng mga ari-arian ng pamilya at ang kanilang mga tungkulin sa negosyo ay dating punto ng pagtatalo sa pagitan ina Benedict at Herman. Ngayon, ang kanilang mga anak na babae ay nagtatalo at nag-aagawan sa Jordan. Tumingin si Diana kay Elle at sinabing, Elle, alam mo na noon pa man ako nagdadabog sa'yo. Hindi naman sa ayaw kitang pasukin sa relasyon ni Jordan, pero sa nakikita mo, malamig na balikat ang ibinibigay sa iyo ni Jordan sa 2 beses na nakilala kanya kamakailan. Bata pa rin ang tingin niya sa iyo, at tiyak na mas maliit ang pagkakataon mo kaysa kay Hailey. Natuwa si Hailey na si Diana ang nagsasalita para sa kanya. Pero Lola, dahil sinubukan akong iset up ni Jordan sa ibang lalaki, ibig sabihin hindi na niya ako mahal, agrabyado na tanong ni Hailey. Malamig na yumuko si Diana. 3 taon na siyang may gusto sa'yo. Paano kanya titigilan na mahalin ka ng ganun-ganun lang? Kahit hindi ka na niya mahal, baka pag nasaan niya ang katawan mo. Ang pagkakaitan ng pagkakataong magpakasal ng 3 taon ay isang malaking insulto at panghihinayang para sa sinumang lalaki. Sa huling pagkakataon na nahimatay ka habang nakaluhod sa lupa sa kanyang kinaroroonan, lihim siyang nagpalaya sa iyo, at sapat na iyon upang ipakita na naakit pa rin siya sa iyo. Nahuli ni Sylvie ang ibig sabihin ni Diana. Tanong niya, ang ibig mo bang sabihin ay dapat tayong gumawa ng pagkakataon para kay Hailey at Jordan na gawin ang gawain? Tall order yan. Kung hindi lang dahil sa injury ni Loki, hindi siya papayag na pumunta sa lugar namin noong isang araw. Kung pupuntahan siya muli ni Hailey, malamang napipiliin niyang talikuran siya. Tumango si Diana at sinabing, talagang napakawalang awa ng Jordan, pero hindi naman talaga tayo nagkakaroon ng pagkakataon. Hailey, naaalala mo pa ang lola mo, hindi ba? Tumango si Hailey, syempre naalala ko. Napakabait ni Lola Lily sa amin ni Jordan. Noong araw na pumunta ako sa hotel kasama si Tyler. Sa puntong ito, huminto sandali si Hailey habang nakaramdam siya ng sobrang awkward. Gayunpaman, hindi nagtagal ay nagpatuloy siya. Sa umaga ng araw na iyon, nabalitaan ni Jordan na si Lola Lily ay may malubhang karamdaman at gusto niya akong ihatid sa kanyang lugar upang makita siya. Ang lolo ni Hailey ay si Lily, ang nakababatang kapatid ng lolo ni Hailey.
Lumipat siya sa isang kalapit na lungsod, South Daytona, pagkatapos magpakasal. Sabi ni Diana, nakatanggap lang ako ng tawag mula sa anak ni Lily. Sinabi niya na hindi siya lalampas sa 3 araw. Ha? Nagulat at nalungkot ang lahat. Kung tutuusin, magkamag-anak sila, at noon pa man ay mabait si Lily sa kanila. Sabi ni Sylvie, naku, alam ko kung ano ang balak gawin ni Diana. Gusto niyang imbitahan si Jordan na pumunta sa libing sa amin pagkatapos pumasa si Tita Lily. Si Tita Lily ay palaging mabait kay Jordan. Siguradong hindi siya tatanggi. Sinamaan ng tingin ni Diana si Sylvie at galit na tumahol, gago kang babae. Hindi ka taka-taka na hindi kayo makakapag-stay ng napakagandang manugang na lalaki. Ano ang silbi ng paghiling sa kanya na dumalo sa kanyang libing kasama tayo? May sariling sasakyan at super si Jordan. Alam niya rin kung saan nakatira si Lily. Makipagkita siya sa amin ng minsan pa sa libing. Anong tulong ang maitutulong niyan sa relasyon nila ni Hailey? Walang lakas ng loob na magsalita si Sylvie dahil hindi niya mahulaan ang nasa isip ni Diana. Sabi ni Diana, Hailey, si Lily lang sa lahat ng kamag-anak natin na hindi hinahamak si Jordan at palagi siyang tinatrato ng maayos. Noon, lagi kong iniisip na dahil mabait siya at pantay ang pakikitungo niya sa lahat. Gayunpaman, sa nakalipas na 2 araw, paulit-ulit kong naaalala ang mga bagay na sinabi niya sa akin noong mga nakaraang pagpupulong namin. Napagpasyahan ko na ang dahilan ng pagiging mabait niya kay Jordan ay dahil sinabi sa kanya ng lolo mo ang totoo tungkol sa pagkakakilanlan ni Jordan. Matagal na niyang alam na si Jordan ay isang multi-billionaire. Ano? Lahat ng Camden ay nabigla. Alam na ni Lola Lily ang tungkol dito. Bakit hindi niya sinabi sa akin? Maluha-luha na si Hailey. Nasa bingit din ng pag-iyak si Elle. Nabalisa siyang napabulalas, alam ba ni Lola Lily ang katotohanan? Bakit hindi niya pinayagan si Jordan na pakasalan ako noon? Napakabayas ni Lola Lily. Si Diana ay gumagawa ng mga ligaw na hula dahil si Lily ay masyadong may sakit upang makipag-usap sa kanila sa pamamagitan ng telepono, kaya walang paraan upang makumpirma ito. Gayunpaman, ang lahat ay nagkakaisang sumang-ayon sa kanyang haka-haka. Sabi ni Drew, lagi akong naguguluhan kung bakit palaging mabait si Lola Lily kay Jordan kahit live-in husband pa lang siya ni Hailey. Matagal na pala niyang alam ang katotohanan. Teka, parang hindi tama. Hindi ba sinabi ni Jordan na hindi pinapayagan si Lolo na ipaalam sa mga Camden ang katotohanan? Ngumiti si Diana at sinabing, ang iyong Lola Lily ay ilang dekada ng kasal sa kanyang asawa at hindi na Camden. Kaya, hindi ito itinuturing na isang paglabag sa mga patakaran sa pamamagitan ng pagpapaalam sa kanya. Naisip ni Hailey na may katuturan din ito. Tinanong niya, Lola, ano ang susunod mong planong gawin? Sinabi ni Diana, dahil alam ni Lily ang katotohanan, ang huling bagay na gusto niyang makita bago ang kanyang kamatayan ay sina Hailey at Jordan na nagdiborsyo. Napakabait ni Lily kay Jordan sa nakalipas na 3 taon at sigurado akong naintindihan niya yon. So, we just have to tell Jordan to pretend na kasal pa rin sila ni Hailey sa harap ni Lily. Kung tutuusin, nasa higaan na si Lily. Hindi sasang-ayon si Jordan. Naramdaman din ni Hailey na hindi tatanggi si Jordan. Kung minsan, nadama niya na si Jordan ay mas nakadikit kay Lily bilang isang matanda kaysa sa kanya. Pero, pagkatapos naming magpanggap na mag-asawa, iiwan niya pa rin ako, ang sabi ni Hailey na may pagkadismaya. Sinabi ni Diana, lahat tayo ay magkasamang pupunta sa South Daytona sa oras na ito, at mananatili tayo doon ng ilang sandali. Dahil kailangan niyong magkunwaring mag-asawa, tiyak na mag-iisang kwarto kayo. Pagdating ng panahon, kailangan mong umasa sa iyong sarili para masakop ang Jordan. Upang lumikha ng isang pagkakataon para kay Hailey at Jordan na magkasundo ang kanilang pagsasama, sinamantala ni Diana ang katotohanan na si Lily ay namamatay. Ang tanging kawalan ng katiyakan ay kung papayag si Jordan o hindi. Kung tutuusin, hiniwalayan na ni Jordan si Hailey at hindi na bahagi ng pamilya. Wala na siyang kinalaman sa mga Camden, lalo pa sa malayong kamag-anak tulad ni Grandaunt Lily. Kaugnay nito, si Herman at ang kanyang mga anak ay walang gaanong pag-asa. Sabi ni Hailey, Nay, alam kong maganda ang intensyon mo. Pero Hailey, huwag kang masyadong magalak. Napakalupit ni Jordan, nagkaroon siya ng puso na iwan ka sa ulan sa loob ng 2 oras na walang nararamdaman at sinubukan ka pa niyang iset up sa isang lalaking may kapansanan. Ha, I doubt he'd put up an act and pretend that you two still married just for your sake.
Kinagat ni Hailey ang kanyang labi, iniisip sa kanyang sarili na maaaring wala na talagang puso si Jordan tulad ng dati. Gayunpaman, nag-ipon siya ng lakas ng loob na tawagan si Jordan at sinabing may sabik at malungkot na ekspresyon. Kasalukuyang kumakain si Jordan kasama sina Butler Frank at Grayson sa The Times nang biglang tumawag si Hailey. Nang makitang tumatawag si Hailey, nag-isip si Jordan, umuwi ba siya para pag-isipan ito at pagsisihan ang kanyang desisyon pagkatapos niyang mapagtantong mabuti si Grayson. Sa katunayan, medyo hinangaan pa rin ni Jordan si Hailey nang tutol siya sa desisyon ni Jordan na i-matchmake siya kay Grayson at nagsaboy pa ng tubig sa mukha nito sa sobrang inis. Patunay iyon na mayroon pa rin siyang pagmamalaki at respeto sa sarili at hindi lang pera ang habol niya. Si Hailey ay isang natatanging babae mismo at ayaw ni Jordan na makita si Hailey na pinapahiya ang sarili para sa pera. "Hello," sagot ni Jordan sa telepono. "Jordan." Humihikbi na sabi ni Hailey, parang sobrang lungkot. Sabi ni Jordana, "Stop crying. Hindi ko isinasapuso ang nangyari ngayon." Sabi ni Hailey, "Pasensya na sa pagwiwisik ng tubig sa mukha mo ngayon lang. Gayunpaman, hindi kita tinatawagan dahil sa bagay na ito. Malapit nang mamatay si Lola Lily." "Ano? Tita mo ni?" Agad na nagpanik si Jordan. Sabi ni Hailey, "Ngayon lang kami tinawagan ng anak ni Lola Lily para sabihin na wala na siyang mahabang buhay. Baka pumasa siya mamayang gabi o bukas." Sa kalagitnaan ng kanyang pagkain, ibinaba ni Jordan ang kanyang tinidor at kutsilyo at inilagay ang isang kamay sa kanyang noo habang nagpakawala ng isang mahabang buntong hininga. Namatay ang lolo ni Hailey bago natapos ni Jordan ang kanyang 3 taong pagsubok. Lahat ay hinamak si Jordan. Kailanman ay hindi minamaliit ni Lola Lily si Jordan at pinakitunguhan niya ito gaya ng pagtrato niya kay Drew. Si Lily ay isa sa pinakamabait na matandang babae na nakilala ni Jordan. Higit sa lahat, siya rin ang tagapagligtas ng buhay ni Jordan. Mahigit kalahating taon lang ang nakalipas, hindi pa nagsisimulang magtrabaho si Jordan bilang deliveryman at siya na ang mamamahala sa paggawa ng mga gawaing bahay para sa mga Camden araw-araw. Isang araw, pumunta sa Orlando ang isa sa mga dating kasamahan ni Jordan sa digmaan para hanapin siya. Pagkatapos ay kumain na si Jordan sa kanya. Nang gabing iyon, sobrang hindi komportable si Jordan. Nagpunta sila sa ospital para sa body check-up. Napag-alaman na nagkaroon siya ng kakaibang sakit na hindi pa nakikita ng doktor. Sa huli, kinailangan niyang sumailalim sa operasyon na nagkakahalaga ng $10,000. Sa oras na yon, ang mga Camden ay naglakbay sa Switzerland. Sinubukan ni Jordan na tawagan si Hailey, ngunit hindi niya ito makontak, kaya sinubukan niyang tawagan sina Sylvie at Benedict para manghiram ng pera. Nang marinig nila na kailangan niya ng $10,000, tinanggihan nila siya kaagad. Inakusahan pa nila si Jordan na nagpapanggap na may sakit. Sa oras na yon, hindi na kinaya ni Jordan ang sakit at kailangan ng pera para sa operasyon. Gayunpaman, tumanggi ang mga Camden na bigyan siya ng anumang pera, at hindi rin niya matawagan ang Stiles dahil nangangahulugan iyon na nabigo siya sa pagsusulit. 2.5 taon na siya sa kanyang pagsubok, at ayaw niyang maubos ang lahat ng kanyang pagsisikap. 6 na miyembro ng pamilya ang kapareho ng henerasyon ni Jordan, at napakahigpit ng kompetisyon, kaya ayaw din niyang mabigo. Kaya naman, nagpasya si Jordan na subukan ang kanyang kapalaran at tinawag si Lola Lily. Naalala niya si Lily na isang mapagmalasakit at mabait na tao na madalas mag-alaga sa kanya. Noong kakasal pa lang niya kay Hailey bilang live-in husband, kagagaling lang niya sa battlefield. Sa oras na yon, siya ay nakakaranas ng mga bangungot gabi-gabi at nakakaramdam ng sakit sa buong araw. Nang makita kung gaano masama si Jordan, tinanong siya ni Lily tungkol sa kanyang kalagayan at binigyan siya ng isang remedyo sa bahay na lubhang nakatulong sa kanyang sitwasyon. Mas gumaan ang pakiramdam ni Jordan pagkatapos. Kaya naman, tinawagan ni Jordan si Lily, na pagkatapos ay naglipat ng $50,000 sa kanyang bank account nang walang pag-aalinlangan. Sinabi rin niya kay Jordan na hindi niya kailangang ipaalam ito sa mga Camden o ibalik ang pera sa kanya. Kaya naman nabayaran ni Jordan ang operasyon na nagligtas sa kanyang buhay. Pagkatapos ng insidenteng iyon, nagpasya si Jordan na maging takeout deliveryman para maging financially independent sa Camdens. Sa umaga ng araw na nakakuha ng silid sina Hailey at Tyler sa hotel, sinabi kay Jordan na si Lily ay nagkasakit ng malubha.
Pagkatapos ay iminungkahi niya kay Hailey na maglakbay sila sa South Daytona sa hapon upang bisitahin si Lily ng magkasama. Gayunpaman, tinanggihan siya ni Hailey na may dahilan na nakikipagkita siya sa isang kliyente sa hapon. Nang maglaon, nalaman niyang ang kliyenteng kausap ni Hailey ay si Tyler, kung saan naka-check-in ito sa isang hotel. Mahigit 1 buwan na. Kung si Grandaunt Lily ay nagkasakit ng malubha mahigit 1 buwan na ang nakalipas, dapat ay nasa higaan na siya ngayon. Hindi naramdaman ni Jordan na nagsisinungaling si Hailey, at hindi rin siya maaaring magsinungaling tungkol sa buhay ng kanyang lolo. Patuloy ni Hailey, Jordan, alam kong hindi kami naging mabait sa iyo, ngunit si Lola Lily ang pinakamabait na tao sa mundo. Hindi ka pa niya kinukutya noon, at lagi kanyang pinagluluto at binibigyan ng mga regalo. Maaari ka bang sumama sa amin sa South Daytona at makita siya sa huling pagkakataon dahil 3 taon na kaming kasal? Hindi. Nadismaya nang marinig ang sagot ni Jordan, sinabi ni Hailey, okay, just take it that I never asked. Sa kanyang pagtataka, nagpatuloy si Jordan, hindi ako pupunta para sa iyo, ngunit sasabihin ko na palagi siyang mabait sa akin. Tuwang-tuwa at gulat na tanong ni Hailey, handa ka ba talagang pumunta? Sinabi ni Jordan, may utang pa ako sa kanya ng $50,000 at iniligtas niya ang aking buhay noong ikaw at ang iyong buong pamilya ay nag-enjoy sa iyong bakasyon sa Switzerland. Noon lang naalala ni Hailey ang pangyayaring iyon at napagtanto niya kung bakit nagpa siya si Jordan na maging isang takeout deliveryman. Hindi niya maiwasang sisihin muli ang kanyang ina. Kung ang kanyang ina ay nagpahiram kay Jordan ng pera sa oras na iyon, hindi siya magiging isang takeout deliveryman. Hindi sana masumpungan siya ni Jordan at si Tyler sa silid ng hotel, at, sa gayon, hindi niya malalaman ang tungkol sa kanilang relasyon. Siya pa rin sana ang asawa ng presidente ng Ace Corporation. Si nanay ay sinira ang aking kinabukasan para lamang makaipon ng $50,000. Sa kabila ng hinanakit sa kanyang ina, hindi siya naglakas loob na sabihin ito ng malakas. Pagpapatuloy ni Hailey, Jordan, alam mo na si Lola Lily ay palaging sumusuporta sa aming kasal. Kapag nalaman niyang naghiwalay na kami, tiyak na hindi siya mamamatay ng matiwasay. Baka pumasa pa siya kapag sinabi na natin sa kanya. Tinanong ni Jordan, ano ang gusto mong sabihin? Sabi ni Hailey, pwede ba tayong magkunwaring kasal pa rin at kumilos tulad ng dati sa harap ni Grandaunt Lily? Natatawang sabi ni Jordan, katulad ng dati. Huwag kailanman maghawak kamay anuman ang okasyon. Pabigatin mo ako ng 1 buong araw kung hinawakan ko ang iyong hita. Matulog sa magkahiwalay na kwarto. Naman. Kaya ko ng buo. Hindi. Hindi tulad ng dati. Kailangan nating maging sobrang pagmamahal sa isa't isa. Napaluha si Hailey, alam niyang may mali siyang nasabi na nagpaalala kay Jordan kung paano siya minamaltrato noon. Natatawang sabi ni Jordan, I don't think there's need for that. We can just tell her na hindi kami hiwalay. Siguradong sinang-ayunan ni Jordan ang mungkahi na magpanggap pa rin silang mag-asawa. Sa katunayan, maaaring siya ang nagmungkahi nito kahit na hindi niya ginawa. Ang dahilan ay si Lily ay palaging umaasa na manatiling maligaya silang mag-asawa sa natitirang bahagi ng kanilang buhay. Ngayong nasa higaan na siya, tiyak na mamamatay siya ng malungkot kapag nalaman niyang naghiwalay na sila. Kung tutuusin, si Lily ang life-saving benefactor ni Jordan, kaya siguradong hindi niya kayang hayaan itong mamatay sa lungkot. Paliwanag ni Hailey, talagang kailangan yan. Sinabi ni Lola na matagal nang nalaman ni Lola Lily ang iyong pagkakakilanlan at alam din niya ang deal sa pagitan ng Stiles at ng Camdens. Ngayon, tapos na ang 3 taon at sinabi mo na sa akin ang iyong pagkakakilanlan. Kung hindi pa rin tayo maghihiwalay, siguradong hindi na kita tratuhin tulad ng dati. Dapat ay sobrang pagmamahal natin sa isa't isa. Nagulat si Jordan. Alam din ba ni Lola Lily ang aking pagkakakilanlan? Pagkatapos mag-isip tungkol dito, naniwala siya na may katuturan ang hula ni Diana. Bilang isang live-in na asawa, kailangan niyang harapin ang pangungutya ng lahat, ngunit si Lola Lily ay partikular na palakaibigan sa kanya. Marahil, alam din ni Lola Lily ang tungkol sa katotohanan tulad ng alam ng kanyang kapatid. Isang mahabang buntong hininga ang pinakawalan ni Jordan. Kahit na ano, si Lola Lily ay isang mabait na tao na mabait sa lahat at hindi lang kay Jordan. Kahit na mabait talaga siya kay Jordan dahil lang alam niya ang pagkatao nito, kailangan pa rin niyang suklian ang kabaitan nito. Huminto sandali si Jordan at sinabing, okay, I agree. Magagawa mo kung ano ang gusto mo.
Dahil malapit nang mamatay ang matandang Lily, walang pagpipilian si Jordan kundi kumilos. Tuwang-tuwa si Hailey. Jor. Hubby, simula ngayon, hubby na ang itatawag ko sa'yo, baka maghinala si Lola Lily kapag narinig niya akong tinatawag ka sa pangalan mo. Malamig na sagot ni Jordan, gawin mo ang gusto mo. It was all just to pretend anyway. Kahit tawagin siya ni Hailey na hubby, ay hindi niya ituturing na asawa ulit si Hailey. Mahinang sabi ni Hailey, hubby, kailan ka magiging free? Sinabi ni Lola na mas mabuti kung aalis tayo sa umaga para makarating ng maaga. Kung hindi tayo aabot sa oras na makita si Lola Lily sa huling pagkakataon. Wala ring importanteng bagay si Jordan sa kanyang schedule. Gusto niyang pasalamatan ito sa pabor na ginawa nito sa kanya noon. Kaya sinabi niya maaari tayong umalis kagad. 8:46 na ngayon at aabutin ng mahigit 1 oras bago makarating sa South Daytona. Kung aalis sila ngayon, gagawin nila ito sa oras na matulog doon para sa gabi. Tuwang-tuwa si Hailey. Okay, well, since hindi naman tayo hiwalay, I have to ride in your Maybach to show off at para masigurado na walang pinaghihinalaan si Lola Lily. Nakayuko si Hailey na sumakay sa Maybach ni Jordan. Hindi rin tumanggi si Jordan. CJ. Patuloy ni Hailey, salamat, hubby. Isa pa, may Rolls Royce ba si Butler Frank? Sinabi ni Lola na gusto niyang maglakbay sa isang iyon. Naisip ni Jordan sa kanyang sarili, ang mga Camden ay talagang walang kabuluhan at materyalistiko. Ngayong makikita na nila ang isang kamag-anak na nasa kanyang higaan, kailangan pa rin nilang maglagay ng napakagarbong harapan. Gayunpaman, ang mga bagay na yon ay walang kabuluhang bagay, kaya't sinang-ayunan ito kaagad ni Jordan. Humanda ka at hintayin mo ako sa villa ng lola mo. Pupunta tayo dyan ngayon. Pagkatapos ibaba ang telepono, tumingin si Jordan kay Butler Frank at sinabing, kailangan kong hiramin ang iyong sasakyan sa loob ng 2 araw. Sa takot na baka mauhaw si Jordan mula sa pakikipag-usap sa telepono, nilagyan ni Butler Frank ng tubig ang kanyang baso at magalang na sinabing, huwag mong sabihin iyon, Mr. Jordan, sa'yo rin ang kotse ko. Kailangan mo ba akong magpadala ng magdadrive ng sasakyan papunta sa villa ng mga Camden? Tumango si Jordan, humigop ng tubig, at nagtanong, Butler Frank, kilala mo ba kung sino ang nakababatang kapatid ng lolo ni Hailey? Alam na ba niya ang tungkol sa aking pagkakakilanlan sa lahat ng oras na ito? Si Butler Frank ang sumama sa lolo ni Jordan para talakayin ang usapin ng kasal ni Jordan 3 taon na ang nakakaraan. Kaya naman, alam niya ang lahat ng detalye. Umiling si Butler Frank at sinabing, hindi niya dapat malaman yon. Kung gagawin niya, ito ay dahil sinabi sa kanya ng lolo ni Hailey ang tungkol dito. Nagsindi ng sigarilyo si Jordan at naguguluhan na sinabi, ayon sa alam ko, ang lolo at lola ni Hailey ay napakalapit, at pareho silang tinatrato ang mga anak ng isa't isa bilang kanilang anak. Dahil alam ni Lola Lily ang aking pagkakakilanlan, tiyak na hindi siya tatayo at panoorin si Hailey na hiwalayan ako, isang tycoon. Gayunpaman, hindi lang niya napanood ang paghihiwalay namin ni Hailey nang hindi nakikialam, ngunit hindi rin niya pinigilan si Hailey na pakasalan si Tyler Collins. Wala talagang saysay yan. Hindi ba't medyo kakaiba? Maliban kung si Hailey ay hindi kadugo sa mga Camden, bakit hindi pinigilan ni Lola Lily si Hailey sa paghuhukay ng sarili niyang libingan? Natagpuan din ito ni Butler Frank na kakaiba. Tinanong ni Grayson, maaaring dahil si Lily ay may malubhang karamdaman at hindi alam ang tungkol sa iyong diborsyo. Sinabi ni Jordan, sana, ngunit may nagsasabi sa akin na ang mga bagay ay hindi ganoon kasimple. Hindi pa rin alam ni Jordan ang tiyak na kalagayan ng kalusugan ni Lily. Sa kabila ng pag-alam tungkol sa diborsyo, hindi sasabihin sa kanya ng mga miyembro ng kanyang pamilya ang tungkol dito kung siya ay nagkasakit ng malubha mahigit 1 buwan na ang nakalipas. Ibig sabihin hindi pa rin niya alam. Kahit hindi niya alam, ang isang matalinong tulad niya ay dapat na naihanda na ang lahat ng maaga o nagbigay ng mga tagubilin sa mga malapit sa kanya kung ano ang gagawin kung sakaling makapasa siya. Sumasakit ang ulo ni Jordan sa pag-isip tungkol sa bagay na yon at sa gayon ay tumigil sa pag-isip tungkol dito. Tumayo siya at nagmaneho papunta sa villa. Nadatnan niyang nakahanda at naghihintay ang mga Camden sa gate ng villa pagdating niya. Si Hailey, na isang backpack lang ang dala niya, ay binuksan ang pinto ng sasakyan ni Jordan at pumasok sa loob. Si Elle, na nasa malayo, ay naapakan ang kanyang mga paa sa galit. Halatang gusto rin niyang sumakay sa Maybach.
Gayunpaman, parehong sina Elle at Diana ay pumasok sa Rolls-Royce na pagmamay-ari ni Butler Frank. Nang walang karagdagang ado, ang Maybach at Rolls-Royce at ang Audi RS7 ni Herman ay agad na tumungo sa South Daytona. Tuwang-tuwa si Hailey na muli siyang nasa loob ng Maybach. Dati, 2 minuto lang siyang nakaupo dito at hindi nararanasan ang kilig nito. Kumuha siya ng isang bote ng champagne sa kanyang backpack at sinabing, "Honey, hayaan mo akong magbuhos sa iyo ng isang baso." Noong huling beses na nasa Maybach siya, gusto na ni Hailey na tamasahin ang pakiramdam ng paghigop ng champagne sa maluwag na backseat. Sa kasamaang palad, hindi siya binuhusan ni Jordan ng anumang champagne. Sa pagkakataong ito, si Hailey mismo ang nagdala ng isang bote ng champagne. Tumingin si Jordan kay Hailey at nagtanong, "Champagne?" Para ipagdiwang ang pagkamatay ni Lola Lily. Nawalan ng masabi si Hailey, sa wakas ay napagtanto na tila hindi nararapat na uminom ng champagne sa gayong okasyon. Karaniwang lasing ang champagne sa mga kaganapan sa pagdiriwang tulad ng mga kasalan o kapag nanalo ng kampyonato ang paboritong sports team ng isang tao. Sino ang magpapasa ng champagne kapag ang isang kamag-anak ay nasa kanyang kamatayan? Tahimik na iniligpit ni Hailey ang champagne at sinabing, "Hubby, pwede ko bang ikonekta ang aking cellphone sa Bluetooth speaker ng kotse? Gusto kong magpatugtog ng kanta sa playlist ko." Si Hailey at Jordan ay may bahagyang magkaibang panlasa sa musika. Ang biyahe sa oras na ito ay aabot ng halos 2 oras, at magiging masakit para sa kanya kung patuloy silang magpapatugtog ng mga kantang hindi niya nagustuhan. Hindi kailanman pipilitin ni Jordan ang iba na makinig sa mga kanta na gusto niya. Kaya naman, pinayagan niya si Hailey na ikonekta ang kanyang telepono sa Bluetooth player at patugtugin ang kanyang mga gustong kanta. Sa kanyang sorpresa, ang unang kanta na pinatugtog ni Hailey pagkatapos ikonekta ang kanyang telepono sa Bluetooth player ng kotse ay 1,000 Reasons to be Sad. Ang pamilyar na piano prelude ay agad na nagpaalala sa kanilang dalawa ng konsyerto noong isang araw. Nagkusa si Hailey na hawakan ang kamay ni Jordan at sinabing, "Hubby, you know what? Natulala ako sa iyo nang umakyat ka sa entablado para itanghal ang kantang ito sa piano habang kumakanta sa konsyerto noong isang araw. Hindi mo lang itinago sa akin ang iyong pagkatao, inilihim mo pa sa akin na marunong kang tumugtog ng piano. Bakit mo ginawa yon? Kung alam kong magaling kang tumugtog ng piano, mas mamahalin kita." Hindi na itulak ni Jordan ang kamay ni Hailey. Kung tutuusin, medyo komportableng hawakan ang kamay niya. Saka siya yung unang humawak sa kamay niya, hindi yung kabaliktaran. Kaya naman, hindi ibig sabihin na gusto niyang makipagbalikan sa kanya. Sabi ni Jordan, "Paano kung mas mamahalin mo ako?" Ito ay ilang mga kasanayan sa pagtugtog ng piano. Hindi ka nila tutulungan na mapataas ang katayuan ng iyong pamilya. Nakipag-away ka pa sana kay Tyler. Hailey, simula nang mahuli kita ni Tyler sa hotel room, nawala na lahat ng nararamdaman ko para sa'yo. Ang sasakyan ay bumibiyahe sa bilis na 60 kilometro, ang bubong at mga bintana sa likod ay mahigpit na nakasara, at ang kanilang pag-uusap ay hindi marinig o makita mula sa harapan. Hinawakan ni Hailey ang kamay niya. "Kung nawala lahat ng nararamdaman mo para sa akin, bakit ka naiyak?" Agad namang nabigla si Jordan dahil alam niyang ang tinutukoy ni Hailey ay ang pagluha niya dahil sa kanya sa concert at isang kanta na "If You Don't Have Any More Feelings." Nagtataka namang tumingin si Jordan kay Hailey at sinabing, "Isang beses ko lang pinatugtog ang kantang iyon." "Paano mo ni?" 3 taon nang kasal sina Jordan at Hailey. Kung ito ay isang kantang madalas patugtugin ni Jordan, hindi na siya kakaibang malaman ang tungkol dito. Gayunpaman, naalala ni Jordan na minsan lang niya pinatugtog ang kantang iyon. Inilabas ni Hailey ang kanyang cellphone at binuksan ang Spotify app. Pagkatapos ay ipinakita niya kay Jordan ang listahan ng mga gustong kanta. "Na-download ko na lahat ng kanta na pinakinggan mo sa nakalipas na 3 taon. Ipagpalagay na ako ay isang materialistic at promiscuous na babae na hindi ka mahal at hinahamak ka dahil sa background ng iyong pamilya. Bakit ko naman gagawin yon?" Nagtatakang tumingin si Jordan sa screen ng cellphone ni Hailey. "Kung wala ka ng damdamin, Perfect Summer, The Scientist." Lahat sila ay mga paboritong kanta ni Jordan. Sa sandaling ito, humiga si Hailey sa mga bisig ni Jordan at nakiusap, "Hubby, alam kong nasaktan kita. Maaari mo akong bugbugin at pagalitan lahat ng gusto mo pero huwag mo akong bigyan ng malamig na balikat o iwan ako. May kakayahan talaga ang musika na makaapekto sa mood ng isang tao."
Sa pakikinig sa kantang A Thousand Reasons to Be Sad, naalala ni Jordan ang gabi nang nag-propose si Tyler kay Hailey. Sa oras na iyon, nais niyang magpatuloy, sabihin kay Hailey ang totoo at patawarin siya. Alam niyang mahal pa rin siya nito at ayaw niyang magpakasal ito sa ibang lalaki. Ngayong nakahiga na si Hailey sa kanyang mga bisig, hindi siya tinulak ni Jordan palayo. Isa. Dahil nagpapanggap pa tayong mag-asawa, kukunin ko na lang nagawa ito. Hindi mabilis ang pagmamaneho ng chopper. Ang sasakyan ay naglalakbay lamang sa isa-isa 0 tandang bawas 120 kilometro sa expressway. Dumating sila sa bahay ni Lily ng 11 oras 30 minuto. Siya ay ikinasal sa pamilyang Blaine na itinuturing na isang mayamang pamilya sa South Daytona. Gayunpaman, ang mga ito ay ilang mga bingaw sa ibaba ng Camdens. Kaya, nang malaman ng mga Blaine na darating ang mga Camden, naghintay sila sa pasukan upang salubungin sila. Halos magkasabay na bumaba sa kani-kanilang sasakyan sina Jordan, Hailey, Diana, at iba pa. Gayunpaman, ang panganay na anak ni Lily, si Devon, ang unang lumapit kay Jordan. Nagkusa siyang iabot ang kanyang mga kamay at sinabing, "Mr. Steele, napaka-thoughtful mo na pumunta dito." Medyo nagulat si Jordan. Kahit kasal pa sila ni Hailey, dapat kilalanin pa rin siyang live-in husband. Logically speaking, dapat binati muna ni Devon si Diana. Nagpasya si Jordan na maging magalang kay Devon sa account ni Lily. Nararapat lang na gawin ko ito. Palaging napakabait ni Lola Lily sa amin ni Hailey. Kamusta na siya ngayon? Umiling si Devon at bumuntong hininga. Mukhang sisipain na talaga niya ang balde. Tanong ni Jordan, dapat alam mong hiwalay na kami ni Hailey, di ba? Hulaan ni Jordan na dahil aware si Devon na siya ang presidente ng Ace Corporation, dapat din niyang malaman ang tungkol sa hiwalayan nila ni Hailey. Kung tutuusin, naging mainit na usapan sa mga business circle ng Orlando ang nangyari sa pagitan nila. Ang balita ay kumalat sa South Daytona na hindi kalayuan sa Orlando. Tumango si Devon at sinabing, "Ako lang sa pamilya ko ang nakakaalam. Kahit ang mga kapatid ko o ang aking ina ay hindi alam. So, kapag nakita mo ang nanay ko mamaya, sana huwag mo nang banggitin ang hiwalayan at makipagbehave na lang kay Hailey mamaya. Sana hindi siya makarinig ng ganitong masamang balita bago siya pumasa." Matagal nang alam ni Lily ang tungkol dito. Gayunpaman, nagpasya si Devon na paglaruan ang plano dahil alam niyang magkukunwaring kasal pa rin sina Hailey at Jordan para magsinungaling kay Lily. Mamaya, aayusin din niya sina Jordan at Hailey sa iisang kwarto. Tiniyak ni Jordan, "Huwag kang mag-alala, wala akong sasabihin." Matapos ang isang maikling pagbati, si Jordan at ang iba pa ay nagpatuloy upang puntahan si Lily nang walang paalam. Matagal nang naospital si Lily, at nagpasya ang mga Blaine na sumuko sa pagpapagamot at sa halip ay iuwi siya. Naramdaman ni Jordan na kumirot ang kanyang puso sa paghihirap nang makita niya si Lily na tahimik na nakahiga sa kama, naghihintay na matapos ang kanyang buhay. Walang tigil ang pagluha ni Hailey sa mga bisig ni Jordan. Marahil dahil sa mga tunog ng paghikbi ni Hailey, dahan-dahang iminulat ni Lily ang kanyang mga mata at mahinang sinabi, "Nandito ba si Hailey?" Agad namang lumuhod si Hailey sa harap ng kama at hinawakan ang kamay niya. "Lola Lily, Jordan, at ako ay narito upang makita ka." Jordan. Jordan Steele. Nang marinig ang pangalan ni Jordan, agad na nabuhayan si Lola Lily. Nilingon niya si Jordan na parabang nararanasan niya ang terminal lucidity bago siya mamatay. "Lola Lily." Nagmamadali ding naglakad si Jordan papunta sa kama at hinawakan ang kamay niya. Masayang umiti si Lily. Nang makita kung gaano siya kahagard, nalungkot si Jordan. "Jordan, hindi ko akalain na makikita kita muli bago ako mamatay." Nakaramdam ng pagkalumbay, naaaliw si Jordan, "Magiging maayos ka. Kukunin ko ang pinakamahusay na doktor sa mundo para pagalingin ka." Masayang tinapik ni Lily ang kamay ni Jordan at nagtanong, "Jordan, Hailey, kumusta na kayong dalawa?" Bilang nag-iisang Camden na nakaalam ng sikreto, ang pinakadakila at huling hiling niya bago siya mamatay ay makita si Hailey na i-secure ang kanyang kasal sa Ultrich Sean, Jordan. Hinawakan ni Hailey ang kamay ni Jordan at sinabing, "Lola Lily, okay na kami at kanina pa namin pinaplano na magka-baby." Tulad ng sinabi ni Hailey, si Jordan ay nagpanggap na nasa isang mapagmahal na kasal kasama si Hailey. "Oh, CJ." Walang humpay na pagsang-ayon ni Lily sabay ngiti. Patuloy ni Hailey, "Lola Lily, may isa pa akong magandang balita para sa'yo."
Hindi nagmula sa ordinaryong pamilya si Jordan kundi isang prestihiyoso. Ang mga ito ay nagkakahalaga ng daan-daang bilyon. Presidente na rin siya ng isang korporasyon. Sa puntong ito, tinitigan ni Jordan ang ekspresyon ng mukha ni Lily upang makita kung magugulat siya. Lalong lumakas ang ngiti ni Lily, ngunit tila hindi siya nabigla. Sa halip, paulit-ulit niyang sinabi, ang galing. Mahusay. Iyan ay kahanga-hanga. Sabi ni Lily, magaling lahat ng mga anak ko. Ahem. Ang nag-iisang inaalala ko Ilang beses na umubo si Lily at uminom ng tubig bago nagpatuloy sa pagsasalita. Labis akong pinag-alala ni Hailey. Dapat ay maayos ang pakikitungo mo kay Jordan, o kung hindi. Hindi ko kayang harapin ang kapatid ko kapag nakilala ko siya sa langit. Bagamat hindi isiniwalat ni Lily na matagal na niyang alam ang tungkol sa pagkakakilanlan ni Jordan, malabo na naramdaman ni Jordan na alam niya ang katotohanan. Hindi na sila nag-uusap ni Lily dahil nahihirapan itong magsalita. Sa katunayan, ito ay sapat na upang magkita sila sa huling pagkakataon bago siya pumasa. Gabi na noon. Paglabas nila sa kwarto ni Lily, nagtanong si Devon, Mr. Steele, Hailey, dito ba kayo titira o sa isang hotel? Nag-ayos ako ng kwarto para sa iyo sa 2 lugar. Nakatira si Lily sa isang malaking bungalow na may ilang guest house. Itinuro ni Jordan ang direksyon ng kwarto ni Lily at nagtanong, ano ang sabi ng doktor? Malungkot na sabi ni Devon, baka pumunta siya mamayang gabi o bukas. Maraming matatanda ang namamatay sa hating gabi. Dahil nandoon na si Jordan, walang kabuluhan ang manatili sa isang hotel. Ipapataw namin sa inyo ang isang gabi, sabi ni Jordan. Sabi ni Devon, huwag naman pong sabihin, Mr. Steele. Isang karangalan namin na handa kang manatili dito. Sumama ka sa akin. Ituturo kita sa kwarto mo. Lumabas sila ng kwarto at naglakad sa damuhan para pumunta sa kabilang side kung nasaan ang mga guest room. Ang mga gusali sa kanilang paligid ay matikas at kaaya-aya sa mata na may maliwanag na kulay na mga dingding at tile. Pagdating nila sa guest room, nakita ni Jordan na nagustuhan niya ang palamuti nito. Sabi ni Devon, napakatipid ng nanay ko at ayaw niya ng mga uso, high-tech. Mr. Steele, Hailey, sana hindi mo pansinin ang mga simpleng kasangkapan sa kwarto. Sabi ni Hailey, Tito Devon, masyado kang mabait. Bakit natin ito isipin? Sabi ni Jordan, masyado kang magalang. Dapat ay naawa ako sa pagpapataw sa iyo sa pamamagitan ng pananatili dito bilang isang tagalabas. Ito lang ba ang available na kwarto? 12 midnight na at medyo inaantok na si Jordan. Gayunpaman, hindi niya magagarantiya kung ano ang maaaring mangyari kung magpalipas siya ng gabi sa parehong silid ni Hailey. Pagkatapos ng lahat, si Hailey ay isang napakarilag na babae na mayroon ding mahusay na figura. Si Jordan, na 3 taon nang kasal sa kanya at nagmamahal sa kanya, ay palaging nais na makipag-ugnay sa kanya. Karaniwan sa mga hiwalay na mag-asawa na muling matulog sa isa't isa pagkatapos ng madalas na pagkikita dahil sa kanilang mga anak o iba pang dahilan. Awkward na sabi ni Devon, medyo marami kaming bisita this time, kaya occupied lahat ng ibang kwarto. Ito na lang ang natitira, pasensya na. Nagmamadaling sinabi ni Hailey, ayos lang, Tio Devon, ituloy mo na ang dapat mong gawin. Dito na lang tayo upo at magpapahinga. Sige, magpahinga ka na. Aalis na ako ngayon. Nagpaalam si Jordan sa kanya at sinabing, kung may mangyari kay Lola Lily, mangyaring ipaalam sa amin. Gagawin ko. Pagkaalis ni Devon, kinuha ni Jordan ang isang unan sa ilalim ng kama at naglabas ng malaking mabalahibong carpet mula sa aparador na inilapag niya sa lupa. Jordan, anong ginagawa mo? Tanong ni Hailey. Sabi ni Jordan, matutulog ako sa lupa ngayong gabi. Hindi ba't natutulog ako sa lupa tuwing magkakasama tayo sa isang silid noon? Sa nakalipas na 3 taon, paminsan-minsan ay magkasamang magbabakasyon sina Jordan at Hailey. Gayunpaman, hindi siya isasama ni Hailey kung pupunta siya sa ibang bansa. Kung ito ay isang road trip sa loob ng bansa, isasama ni Hailey si Jordan upang mamahala sa pagmamaneho. Hindi pipiliin ni Hailey ang mga standard room sa tuwing tumutuloy sila sa mga hotel dahil pakiramdam niya ay napakaliit ng mga kama. Bukod dito, kakaiba para sa isang mag-asawa na mag-check-in sa isang karaniwang single room at mas kakaiba kung mag-book sila ng 2 kwarto. Karaniwan silang nagbubook ng deluxe room na may malaking queen-size na kama kung saan matutulog si Hailey habang si Jordan ay natutulog sa lupa.
Ang mahusay na paraan ng paglalatag ni Jordan ng karpet sa lupa ay nakadama ng kirot sa puso ni Hailey. Umupo si Hailey sa carpet at sinabing, Jordan, huwag kang matulog sa sahig ngayong gabi. Wala ka pa rin bang tiwala sa akin? Sa loob ng 2 oras na paglalakbay kanina pa, pinapatugtog ni Hailey sa kotse ang mga paboritong kanta ni Jordan. Hindi lang alam ni Hailey ang mga paboritong kanta ni Jordan. Maaari rin niyang pangalanan ang bawat uri ng pagkain na gusto niya. Naantig si Jordan. Pinatunayan nito na hindi niya minahal si Hailey ng one-sidedly sa nakalipas na 3 taon at gusto rin siya nito. Hindi man lang niya nasabi ang nararamdaman niya para sa kanya. Paulit-ulit na sinasabi ni Hailey kay Jordan na siya ay inosente, at nanumpa si Rosie na hindi ginawa ni Hailey at Tyler ang gawa. Sa puntong ito, nagsimulang mag-isip si Jordan kung totoo bang hindi talaga natulog si Hailey kay Tyler. Sabi ni Jordan, kahit hindi kayo nagkaroon ng chance na gawin ni Tyler Collins sa hotel noong isang araw, dapat nag-kiss man lang kayo, di ba? Tiyak na nakipag-usap kayo ng magiliw sa isa't isa at nagpalitan ng maraming sweet nothings, hindi ba? Galit na sagot ni Hailey, hindi. Hindi kami naghalikan. Ang pinakamalayong napuntahan namin ay magkahawak kamay. Maaari mong tingnan ang aming mga larawan sa kasal, wala sa kanila ang naghahalikan sa isa't isa. Patuloy kaming hinihimok ng photographer na kunan kami ng mga larawang naghahalikan, pero tumanggi ako. Hindi ko rin siya tinatawag na hubby. Paulit-ulit niya akong pinapagawa, pero hindi ko magawa dahil iniisip kita. Ikaw lang ang masasabi ko niyan. Hubby, alam mo ba kung gaano kita kamahal? Alam mo ba kung gaano kasakit ang naramdaman ko noong mga panahong iyon? Habang nagsasalita si Hailey, nagsimula na siyang maiyak. Nakita na ni Jordan ang kanilang mga larawan sa kasal, at wala talagang kuha sa kanila na naghahalikan. Biglang naisip ni Jordan kung ganoon nga ba talaga kamahal si Hailey. Kung hindi, bakit hindi pa niya hinahalikan si Tyler? Kumuha ng tissue paper si Jordan at pinunasan ang luha ni Hailey. Hailey, huli na para sabihin ito ngayon. Kung ipinaliwanag mo sa akin ang lahat ng malinaw at humingi ng tawad sa akin noong gabing nakipagkita ako sa iyo, marahil, hindi ako nagpumilit na makipaghiwalay. Gayunpaman, napakamatuwid mo sa sarili mo at pinaluhod mo pa ako at nagmakaawa sa araw ng piging ng kaarawan ng iyong lola. Paanong hindi ako magagalit sa iyo? Naiiyak na pakiusap ni Hailey, alam kong mali ako. Hubby, bigyan mo naman ako ng isa pang pagkakataon, okay? Napabuntong hininga si Jordan. Once cheater, always a cheater, sabi nila. Kahit na mahal pa rin ni Hailey si Jordan, walang paraan na masisiguro niyang hindi na ito magtatapat sa kanya muli.